Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1383-88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa harap ng kulay abong kuta, daan-daang milyong mga sundalo ng moth larvae ang naging hugis ng isang itim na bilog na pugad. Kaboom! Sa hindi kapani-paniwalang densidad at hindi maisip na bigat, ang pugad na ito ay nakakalap ng napakalaking dami ng enerhiya at nagsimulang mag-charge sa time energy na ginawa ng misteryosong fragment ang Insectiball. Sa kabila ng malawak na dagat ng time energy na sumasalungat dito, ay talagang naka-advance ng kaunti. Sa kabilang panig ng kuta, sina Francis at Wu Heng ay gumagamit ng kanilang sariling mga pamamaraan upang pagmasdan ang eksenang ito, at pareho silang hindi maiwasang mabigla. Anumang insekto sa hukbong dagat ng insekto ay magiging langgam sa harap ng isang sinaunang Diyos, na nalipol sa isang pitik ng daliri, ngunit daan-daang milyon nitong moth larvae na nakaayos sa kakaibang pormasayon na ito ay maaaring makagawa ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay maaaring higit sa kalahating hakbang na Diyos Panginoon. Nagagawa pa ring puwersahang umaban sa harap ng level 9 time intent. Hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga sa pagtataka. Kung siya o si Wu Heng, hindi nila kayang labanan ang enerhiya ng oras na ginawa ng fragment na ito. Ano ang sitwasyon? Ang sinaunang Diyos Thundermount at sinaunang Diyos Resplendence ay naging medyo naiinip. Mayroong napakaraming mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng gumuguhong kuta na ito, partikular na mga mapagkukunan ng time. Kung makukuha nila ang lahat ng mga mapagkukunang ito, magagawa nilang alagaan ang isang malaking batch ng mga eksperto para sa Giant God Race. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay pinaghigpitan ng kanilang paglilinang at hindi nang ahas na gamitin ang kanilang divine sense upang mag-obserba, dahil nag-aalala sila na maakit nila ang paunawa ng inang locust moth. Maging si Wu Heng, na isang pinakamataas na rank 9, isang godlord sa kanyang nakaraang buhay, at may makapangyarihang soul intent, ay kailangang mag-ingat habang nagmamasid. Ano ang iniisip ni Kuya Hale? Hinanap ni Wu Heng ang opinyon ni Francis. Pareho silang nagmamasid sa labanan sa pagitan ng mahiwagang fragment at ng moth larvae army, ngunit naramdaman ni Wu Heng na ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay higit na nakamasid kaysa sa kanyang magagawa. Tumingin din kay Francis ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence. Mula nang pumasok sila sa Ancestral Legacy Treasury, paulit-ulit na nagsagawa si Francis ng isang nakasisilaw na pagganap, na nakuha ang kanilang tiwala. Sigurado ako na, hanggat gumawa tayo ng anumang kakaibang paggalaw, maaalarma natin ang mahiwagang fragment na iyon, dahan-daang sabi ni Francis. Ang kanyang kaliwang mata ay pinagmamasdan ng misteryosong fragment sa buong oras na ito. Mula nang ang kanyang God Spiritual Eye ay umabot sa quasi-God Eye level, bihira itong makatagpo ng isang bagay na hindi nito makita, ngunit ang fragment na ito ay napakahirap husgahan. Paano mo nakuha ang conclusion na iyon? Nagulat si Wu Heng. Wala siyang pagnanais na pukawin ang mahiwagang fragment. Ang enerhiya ng oras ay ang enerhiya ng isa sa mga pinaka-hindi maintindihan ng mga batas. Kasalukuyang nauunawaan na walang mabisang paraan upang kontrahin ang enerhiya ng oras. Sa kabaligtaran, ang lahat ng mga enerhiya sa mundo ay pinigilan ng enerhiya ng oras. Ang fragment na ito ay ang pivot ng buong fortress na ito. All-time energy na nagtatanggol sa sinaunang fortress na ito ay nasa ilalim ng kontrol nito, matapang na sabi ni Francis. Ang tatlong miyembro ng Giant God Race ay natigilan sa mga salitang ito. Sa madaling salita, anumang kakaibang paggalaw sa kanilang bahagi ay magiging sanhi ng pag-atake sa kanila ng enerhiya ng oras. Ngunit mayroong isang malawak na dagat ng mga mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng sinaunang kuta, na may mga kayamanan tulad ng Moonlight Sky Bambo na isang karaniwang tanawin. Hindi kalabisan na sabihin na, kung maaari nilang tipunin ang mga mapagkukunan ng isang sektor lamang ng kuta na ito, makakakuha sila ng 10 beses na higit pa kaysa sa lahat ng kanilang natipon noon. Ano ang gagawin natin? Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaabutan ng mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Labis na ayaw ng sinaunang Diyos Thundermount at sinaunang Diyos Resplendence. Habang nakatingin siya sa kalmado at gwapong mukha ni Francis, biglang ngumiti si Wu Heng.
Kuya Hale, malamang may plano ka. Matagal nang magkakilala ang dalawa, kaya malalim ang pagkakaintindi niya kay Francis. Kung talagang walang pagkakataon, matagal nang umatras si Francis at hindi na sana mag-aaksaya ng oras. Maghintay lang, naglabas ng dalawang salita si Francis at hindi na nagsalita pa. Tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili na ang tagumpay ay nakasalalay sa kung ang locust moth race ay mabubuhay hanggang sa reputasyon nito. Bees. Sa harap ng kuta, ang bolang dagat ng insekto ay nagsisimula ng bumukol habang nagsimula itong itulak patungo sa mahiwagang pira-piraso. Mula sa sitwasyon, lumilitaw na ang dagat ng insekto ang may kapangyarihan. Hey, little insects! Lumakas ka na naman, pero walang kwenta. Isang sinaunang tinig na may space-time infused ang nagmula sa bola ng liwanag. Halos hindi na ito natapos magsalita ng boom! Isang mas malakas na surge ng time energy ang sumabog mula sa fortress, umiikot sa fragment at naging sanhi ng puting liwanag na pumailang lang sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, isang singsing ng enerhiya ng oras ang kumalat sa nakapalibot na ilang daang li. Saan man dumaan ang singsing na ito ng enerhiya ng oras, ang mundo ay tatahimik na parang ang lahat ng mga bagay at nilalang ay nagyelo. Ano? Naramdaman din ni Francis at ng tatlong miyembro ng Giant God Race ang alon ng hindi matatawaran na kapangyarihan. Ilang aftershocks mula sa labanan ang umabot sa kanila. Biglang naramdaman ng apat ang dugo sa kanilang mga katawan at maging ang kanilang mga pag-iisip ay nanlamig saglit. Nanlamig ang hangin, gayon din ang kanilang paghinga at ang kanilang mga puso. Time stop. Ito lang ang nasa isip ni Francis. Isang batas sa panahon. Saan lang nanggaling ang fragment na iyon? Si Huheng ay natigilan din sa pag-iisip. Sa kanyang nakaraang buhay, naabot niya ang antas ng Diyos na Panginoon at naunawaan ang isang batas, kaya natural na alam niya kung gaano sila kakilakilabot. At sa mga batas, ang mga batas sa panahon ang naghari. Sa sandaling ito, nagawang gamitin ng maliit na fragment na ito ang ipinagbabawal na enerhiya ng time law time stop. Kung ang oras mismo ay tumigil, ang isa ay walang magagawa, gaano man kahanga-hanga ang kanilang mga pamamaraan. Bang! Basag! Hindi mabilang na mga bitek ang biglang lumitaw sa siksik at maayos na bolang dagat ng insekto. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi mabilang na mga shell ng insekto ang nahulog sa lupa, na lumikha ng isang miserableng dagat ng mga bangkay ng insekto na may bilang na milyon-milyon. Nang makita ang tanawing ito, parehong nanginginig sina Wuheng at Francis. Sa puntong ito, lahat sila ay nakaranas ng walang kabuluhan at malupit na kapangyarihan ng oras. Swoosh! 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 Milyon-milyong patay na insekto ang nahuhulog sa lupa sa bawat sandali, makapal na alpombra sa lupa. Huni! Hi! Isang matalim na huni ang nagmula sa gitna ng bolang dagat ng insekto, malamig at mapang-asar. Iyan ang locust moth mother. Tumawag si Wuheng. Tumawa si Francis. Ang insect ay tungkol sa counterattack. Biglang nagsimulang tumaas ang itim na kulay abong fog mula sa ibabaw ng bola ng dagat ng insekto. Nakapagtataka ang fog na ito dahil ang lakas ng oras ay talagang naging dahilan ng pagpapasabog nito. 100 talampakan. 1,000 talampakan. 10,000 talampakan. 100,000 talampakan. Pagkalipas ng 10 segundo, lumitaw ang isang pugad na sumusuporta sa langit sa gitna ng itim na kulay abong fog. Habang nahuhubog ang napakalaking pugad na ito sa loob ng kumukupas na fog, naglabas ito ng walang hangganang sinaunang aura. Nang makita ni Francis at ng mga miyembro ng Giant God Race ang pugad na ito, nanginag silang lahat, at hindi maipaliwanag na gusto nilang lumuhad at sambahin ito. Para bang ang napakalaking pugad na ito na tila nagtataas sa langit ang pinagmulan ng lahat. Manem. Natuklasan ni Francis na ang origin energy sa kanyang God Spiritual Eye ay muling nag-ripple ng maramdaman ang enerhiyang ito. Woo! Isang itim na hangin ang lumabas mula sa napakalaking pugad at nagsimulang walisin ang halos 100,000,000 bangkay ng insekto pabalik sa pugad. Ang mga loob ng pugad ay nagsimulang lumipat at kumikislot. Nangongolekta para magamit muli. Si Francis ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Wuheng na mapabuntong hininga. Tulad ng inaasahan sa mythical 10th ranked ancient race.
May kakayahan pa itong lumaban sa mga time laws. Sa sandaling ito, nagsimulang lumabo ang liwanag sa paligid ng fragment. Ngayon lang, sa paggamit ng ipinagbabawal na kapangyarihan ng time stop ng humigit kumulang 10 segundo, nakakonsumo ito ng napakalaking enerhiya. Napansin ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis na ang enerhiya ng oras na nagbabantay sa kuta ay tila bahagyang lumabo. Ang plano mo ay... Parang naintindihan bigla ni Wu Heng. Malamang na pinaplano ni Francis na gamitin ang Moth Larvae Army para maubos ang fragment, na kapareho ng pagpapahina ng time energy na nagpoprotekta sa kabuuan ng sinaunang fortress. Ang time stop sa partikular ay labis na nagbubuwis sa shard. Sa sandaling ito, 10,000 mga butas ang lumitaw sa napakalaking pugad, at malabo nilang makita ang isang malapot na likido sa loob ng mga ito. Bees! Bees! Lumitaw ang mga silver-white na insekto, ang kanilang mga katawan ay kalahating transparent. Binuksan nila ang kanilang mga pakpak na kumikinang na may mahinang kinang. Medyo nagulat si Francis. Nararamdaman niya ang mahinang ripples ng time energy mula sa mga insektong ito. Thuish! 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 Ang milyon-milyong time insect na ito ay nagtipon sa isang dagat ng liwanag at sinisingil sa kuta. Sa pagkakataong ito, ang target ng inang locust moth ay tila hindi na ang misteryosong fragment. At hindi pa rin tapos. Ang mga butas sa napakalaking pugad ay nagpadala ng hindi mabilang na mga nakabaluti na insekto na may matutulis na mga paa. Free wash! Free wash! Free wash! Ang mga nakabaluti na insekto ay lumubog sa lupa, na nahahati sa 10 ilang mga grupo na umatake sa kuta mula sa ilalim ng lupa. Ang inang insekto ay nagbago ng mga diskarte. Nagpalitan ng tingin sina Wu Heng at Francis. Malamang alam ng inang locust moth na mahirap harapin ang misteryosong fragment, kaya binago nito ang target sa kuta. Ang sinaunang kuta ay napakalaking, nag-aalok ng maraming lugar upang salakayin. Mapanlin lang na Bog, ang iyong moth larvae mother hive ay talagang nakakagawa ng bagong uri ng insekto na lumalaban sa enerhiya ng oras. Ang mahiwagang fragment sa wakas ay nagpakita ng ilang reaksyon. Sa kalangitan, ang mga kumikinang na insektong iyon, na pumipintig ng enerhiya ng oras, ay nahahati sa ilang dagat ng liwanag at nagsimulang salakayin ang kuta. Samantala, ginamit ng mga nakabaluti na insekto ang kanilang kakilakilabot na depensa at kasanayan sa pagburrowing sa pag-atake mula sa ilalim ng lupa. Pareho silang target ng sinaunang kuta. Ang mahiwagang fragment ay gugugol ng higit pang kapangyarihan upang mapanatili ang sistema ng pagtatanggol ng sinaunang kuta. Kung tungkol sa sumunod, nagkaroon ng mahaba at nakakapagod na labanan. Sa itaas at ibaba ng lupa, ang mga insekto ay patuloy na ginagawang mga bangkay, ngunit ang napakalaking pugad na iyon ay mabilis na magbubunga ng higit pang mga insekto upang magbigay ng walang katapusang daloy ng mga pampalakas. Ang magkabilang panig ay nagtama sa isa't isa, ni hindi gustong umamin ng pagkatalo pagkalipas ng 2 araw. Panahon na. Pwede na tayong umalis. Nagkatinginan sina Francis at Wu Heng at tumango. Sa sandaling ito, higit sa kalahati ng lakas ng misteryosong fragment ang nakuha sa pagpigil sa hukbo ng moth larvae. Ngayon ang perpektong oras para kumita. Kasabay nito, maraming makapangyarihang enerhiya ang lumitaw sa ibang lugar malapit sa sinaunang kuta. Swish! 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 Ilang figure ang nakatayo roon, nakatingin sa malayong kuta at sa napakalaking pugad na nakaharap dito. Ang pugad na iyon ay... Ang mukha ni Ancient God Destruction Flow ay nagulat. Isang moth larvae mother hive. Si Yoven lamang ang nanatiling walang malasakit at kalmado. Mula sa sukat, ang inang insekto ay hindi bababa sa pinakamataas na rank 9. Ginamit ng 3 half-step na Godlords at Yoven ang kanilang divine senses para obserbahan. Pinagmasdan nilang lahat ang mahiwagang fragment sa bola ng liwanag. Ano iyon? Parehong interesado ang Ancient God Jalesy at Ancient God Ice Jade. Ang fragment ng ancestral artifact. Sa unang pagkakataon, ang hindi nababagabag na si Yoven ay nagpakita ng pahiwatig ng pagkabalisa at pananabik. Fragment ng ancestral artifact. Ang 3 half-step Godlords ay natulala. Tila narinig na nila ang mga alamat tungkol sa bagay na ito.
Simula ngayon, ang aming pangunahing layunin ay ang fragment ng ancestral artifact, mariing pahayag ni Yovan. Kung gayon, ang sinaunang tatak ng Diyos. Mahinang sabi ng sinaunang Diyos na si JLC. Kung makukuha natin itong ancestral artifact fragment na naglalaman ng time energy, madali nating maisantibi ang ancient god seal pansamantala. 1384. Kung makukuha natin itong ancestral artifact fragment na naglalaman ng time energy, madali nating maisantibi ang ancient god seal pansamantala. Ang mukha ni Yovan ay kumikinang sa pananabik at pagkabalisa. Nagkatinginan ng tatlong half-step god lords. Bagamat may pagkakaiba sila, naiintindihan nila si Yovan. Nang malaman nilang narito ang fragment ng ancestral artifact, ang tatlong half-step na god lords ay natigilan, dahil hindi nila akalain na makakakita sila ng ganoong maalamat na bagay. Tulad ng alam ng lahat, sa ancient desolate realm of gods, ang mga banal na sandata ay nasa mainstream. Sa madaling salita, mga banal na artifact. Ang mga artifact na ito ay mula sa substandard na kalidad, mababang kalidad, average na kalidad, hanggang sa pinakamataas na kalidad. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pinakamataas na kalidad ay ang pinakamataas na kalidad na maaaring makamit ng isang banal na sandata. Kahit na ang karamihan sa rank 9 ancient gods at half-step godlords ay hindi nagkaroon ng pinakamataas na kalidad na mga divine artifact. Gayunpaman, ang pinakamataas na kalidad ng mga banal na artifact ay hindi talaga ang pinakamataas na kalidad ng mga banal na artifact sa ancient desolate realm of gods. Ang pinakamataas na kalidad ng mga artifact ay ang mga ultimate ancestral artifacts. Gayunpaman, ang ancestral artifacts ay isang alamat lamang. Napakabihirang nila kaya binanggit sila kasama ng 8 Great God Eyes at God Kings. Tulad ng 8 Great God Eyes, ang bawat ancestral artifact ay natatangi. Ang ancestral artifacts ay nagmula sa panahon ng 10,000 ancient races, at ang kanilang mga kapangyarihan at kakayahan ay hindi isang bagay na kayang unawain ng mga tao sa kasalukuyan. Nakikita lamang ng mga eksperto sa mga susunod na henerasyon ang mga markang iniwan nila sa mga aklat ng mito at alamat. Umiral sila sa pinaka-nakasisilaw na panahon ng 10,000 ancient races. Noong sila ay umiral, ang numero 1 lahi ng 10,000 sinaunang lahi ang sinaunang lahi ay nang ibabaw sa 10,000 karera, buong pagmamalaking nakatingin sa mga kagubatan, at sino ang maglalakas loob na hamanin sila. Noong sila ay umiral, ang nakasisilaw na sibilisasyon ng Heaven's Legacy Race ay kagagaling lang sa labas ng universo at kinasusuklaman ng katutubong 10,000 lahi. Noong sila ay umiral, ang banayad na lahi ay dahan-dahan pa ring naglalakbay sa panahon, na lumalampas sa mga hangganan ng mundo. Sa kanilang panahon ng kaluwalhatian, 9 na sinaunang Golden Crows ang lumipad sa kalangitan, sinunog ang lupa at nagdulot ng kapahamakan sa 10,000 lahi. Sa kanilang panahon ng kaluwalhatian, pinakawalan ng Destruction Dragons ang kanilang Destruction Dragon Breath at sinira ang sibilisasyon pagkatapos ng sibilisasyon, dimensyon pagkatapos ng dimensyon. Sa panahon ng kanilang kaluwalhatian, ang 8 Great God Eyes ay hindi pa rin lumipas. Ancestral Artifacts. Nakasisilaw na pag-iral mula sa panahon ng 10,000 ancient races, at ngayon ay ang panahon ng 8 Great God Eyes. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay may malayong tingin sa kanyang mga mata. Ang kasalukuyang panahon ng 8 Great God Eyes ay makapangyarihan at umuunlad pa rin at ang fan universe ay napakawalang hanggan pa rin, ngunit ang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nakadama pa rin ng ilang pananabik para sa panahon ng 10,000 ancient races. Sa panahong iyon, umiral pa rin ang lahat ng 10,000 ancient races, hindi tulad ngayon, kung saan sila ay extinct na o nagtatago. Ang huling ancestral artifact ay lumitaw ilang daan-daang milyong taon na ang nakalilipas. Naaalala ko na pinahintulutan nito ang may hawak na maging isang hari ng Diyos, isang pag-iral na maaaring tumayo sa pantay na antas kasama ang 8 Great God Eyes, buong pananabik na sabi ng Ancient God Eyes Jade. Bawat ancestral artifact ay natatangi. Sa panahon ng 10,000 ancient races, tanging ang napakataas na ranggo ng mga lahi tulad ng Ancient Race, ang Ancient Shaman Race, o ang Light Race ang nakagawa ng ancestral artifacts. Ang mga ancestral artifact ay kasing bihira ng 8 Great God Eyes ngayon.
Ang ancestral artifacts ay hindi isang bagay na maaari nating taglayin, ngunit ang isang fragment ng ancestral artifact ay maaaring lumikha ng isang Diyos na Panginoon, isa na maaaring tumayo sa kanilang mga kapantay, bahagyang sinabi ni Jovan. Ang ancestral artifacts ay ang pinakamataas na pag-iral tulad ng God Eyes, kaya hindi maaaring magkaroon ng maling akala ang isa tungkol sa kanila. Gayunpaman, sa harap nila ay isang fragment ng ancestral artifact. Kung nangyari ito sa labas ng mundo, ito ay magpapadala ng lindol sa ancient desolate realm of gods at naging sanhi ng hindi mabilang na mga paksayon at transcendent na nilalang upang labanan ito. Kung mayroon akong fragment ng ancestral artifact, maaari kong homonin ang isang godlord at manalo pa. Ang ancient god destruction flow at ang iba pang half-step na godlords ay natukso lahat. Nagsimulang magugat ang kasakiman sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, sa isang fragment ng ancestral artifact, ang isa ay karaniwang ginagarantiyahan na maging isang Diyos na Panginoon, at may pagkakataon pa na maging isang natatanging Diyos na Panginoon. Kapag ang isang tao ay nagtataglay ng ancestral artifact, ang isa ay hindi magagapi laban sa mga kapareho ng ranggo at maaari pang talunin ang mga nasa mas mataas na antas. Hindi na kailangang banggitin ang halaga ng fragment ng ancestral artifact, kahit na mas mababa pa na ito ay isang time law ancestral artifact fragment. Kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa ating plano. Pinutol ni Jovan ang kanilang pagmumuni-muni. Plano. Ang tatlong half-step na godlords at ang iba pang dalawang sinaunang Diyos ay natigilan sa gulat. Sa walang katulad na kayamanan sa harap nila, ang grupo ay biglang nagkaisa. Tulad ng para sa Ancient God Seal at sa kanilang orihinal na plano, ganap na nilang nakalimutan ang tungkol dito. Natural na makikita nila na, kung ang isa o dalawang kalahating hakbang na godlords ay pumasok, ang fragment ng ancestral artifact ay magbibigay sa kanila ng isang mabagsik na pambubugbog. Kailangan nila ng isang plano upang madiskarteng makuha ito. Haha, ito ay isang hindi kapani-paniwalang bihirang pagkakataon. Ibinaling ni Jovan ang kanyang tingin sa malaking labanan sa pagitan ng fragment ng ancestral artifact at ng moth larvae mother hive. Ang locust moth mother ay hindi malakas sa sarili nitong, ngunit ito ay nag-specialize sa pagpaparami, mga taktika ng wave, at mahabang kampanya. Ang lumulutang na moth larvae mother hive na iyon ay walang katapusang gumagawa ng mga insekto. Sa simula, ang pugad ay pangunahing gumawa ng dalawang uri ng mga insekto, ang kumikinang na oras ay lumilipad at ang mga nakabaluti na insekto. Ang dalawang uri ng mga insekto ay patuloy na namamatay, at ang pugad ay patuloy na gumagawa ng higit pa. Ngayon, ang pugad ay gumagawa ng pangatlong uri ng insekto, isang matabang pilak itim na insekto na may katawan na parang bar eels. Ang silver black insect na ito ay walang kakayahan na lumaban. Ito ay sinadya para lamang sa pagkolekta at pagdadala. Whoosh! 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 Ang mga silver itim na insekto na ito ay nangalap ng mineral at mga halaman mula sa nakapalibot na lugar, nilamon ang mga ito sa kanilang mga tiyan, at pagkatapos ay dinala sila pabalik sa pugad. Ang locust moth mother, sa tulong ng mga mapagkukunang ito, ay halos walang katapusan na nakagawa ng higit pang mga inapo. Para sa kadahilanang ito, gaano man karaming mga insekto ang namatay, ang pugad ay maaari pa ring gumawa ng mas maraming kumikinang na langaw at nakabaluti na mga insekto, tulad ng paggamit ng mga gamo-gamo upang mapatay ang apoy. Sok! Sok! Daan-daang milyon na ang namatay. Ito talaga ang ikasampu na ranggo na locust moth race, bihasa sa mga taktika ng alon. Anumang lahi na bahagyang mas mababa sa ranggo ay hindi magagarantiyang makakamit ang gayong epekto. Ang tatlong half-step na godlords of ancient Soulhall ay nanunood lang sa gilid. Si Jovan ay nagmamasid din sa labanan. Naghihintay sila ng tamang sandali para maubos ng locust moth race ang origin energy ng ancestral artifact fragment para makaalis sila at kunin ito para sa kanilang sarili. Manam, ang pinakamagandang resulta ay para sa magkabilang panig na malubha ang sugat. Kasabay nito, nagsimulang umalis si Francis at ang tatlong miyembro ng Giant God Race. Ang kanilang layunin ay hindi ang fragment ng ancestral artifact, ngunit ang maraming mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng sinaunang kuta. Tayo na! Lahat, huwag masyadong lumayo sa isa't isa.
Sabi ni Wu Heng. Swish! 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 Ang pangkat ng apat ay nagsimulang lumipat patungo sa sinaunang kuta. Damlangaw. Ang matandang space-time-infused voice ay halatang naiinis at medyo pagod din. Bees. Ang enerhiya ng strands of time ay dumaloy palabas ng sinaunang kuta at patungo sa grupo. Biglang, ang grupo ni Francis ay biglang naging napakabagal na parang gumagalaw sila sa putik. Ang bawat galaw ay ginawa lamang sa matinding kahirapan. Anong malakas na enerhiya ng oras? Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nagpalipat-lipat ng banal na kapangyarihan upang labanan, ngunit ito ay lubhang nakakapagod. Masyadong maraming divine power ang kinailangan para labanan ang time energy, at hindi rin ganoon kaganda ang epekto. Subukan ang aking Chaos Origin Divine Power. Si Francis ay nagpalipat-lipat ng kanyang sariling banal na kapangyarihan upang labanan ang pagsugpo sa enerhiya ng oras. Ang Chaos 7 Void Origin Technique ay lubos na mapagparaya at maaaring sumaklaw sa aking mga uri ng layunin, na may space intent na nagsisilbing pangunahing layunin kapag nalinang sa isang tiyak na antas. Ang Chaos 7 Void Origin Technique ay nagkaroon pa ng pagkakataon na kainin ang iba't ibang uri ng enerhiya. Bees. Inilipat ni Francis ang Chaos Origin Divine Power, at agad niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan. Ang kanyang mga pagsisikap ay malinaw na mas epektibo kaysa sa Ancient God Resplendences o Ancient God Sundermounts. Gayunpaman, ang dalawang sinaunang Diyos ng Giant God Race ay hindi sumuko. Boom! Boom! Sa nakakasilaw na mga kislap ng puting liwanag, silang dalawa ay nagbagong anyo sa mga higanting 1,000 talampakan ang taas. Matapos ay activate ang kanilang mga bloodline, ang dalawa ay malinaw na mas lumalaban sa enerhiya ng oras at hindi mas mababa kay Francis. Para naman kay Wu Heng, hindi siya naging higanti. Ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit habang ang kanyang katawan ay pumutok sa mahinang alon ng enerhiya ng isang batas. Swish! Biglang gumaan ang kanyang katawan, at maaari siyang lumipad sa himpapawid at mag-iwan ng blur sa kanyang likuran. Gaya ng inaasahan sa isang reincarnated na Diyos na Panginoon. Matapos maunawaan ang isang batas, nagiging mas madaling labanan ang enerhiya ng oras. Sabi ni Francis sa kanyang sarili. Habang tumataas ang cultivation ni Wu Heng, nabawi niya ang higit at higit na kapangyarihan mula sa kanyang huling buhay, kasama ang kanyang Godlord intent at ang kanyang pangunawa sa mga batas. Si Wu Heng ay agad na naging pinakamabilis na miyembro ng grupo. Lumipad siya pasulong at inagaw ang isang Moonlight Sky Bamboo. Partikular niyang pinipili ang mga item na may pinakamataas na halaga. Ayaw mahuli ni Francis, kaya't bigla siyang sumabog na may time intent. Ang ibabaw ng kanyang Chaos Origin Divine Power ay biglang nagsimulang kuminang na may misteryosong liwanag. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng ganap na pagsasanib sa kanyang time intent, ang lakas ng Chaos Origin Divine Power ay lubhang nadagdagan, at nakita niyang mas madaling labanan ang time energy. Naramdaman pa ni Francis na ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay sumisipsip ng ilan sa enerhiya ng oras sa labas ng mundo. Ito ang lumalamon na katangian ng Chaos Origin Divine Power. Tuwang-tuwa si Francis. Naalala niya na ang Chaos Origin Divine Power ay karaniwang kailangang maabot ang ika-4 na antas bago ito magkaroon ng ganitong epekto. Ang paglamon ay upang sumipsip ng enerhiya ng isa pa upang mapalakas ng isa ang sariling Chaos Origin Divine Power, na nagpapahina sa isang panig habang pinapalakas ang isa. Madaling makita ng isang tao ang kalamangan na ibibigay nito sa labanan. Kapag ang aking Chaos Origin Divine Power ay umabot sa ika-4 na antas, 100% sigurado ako na maaabot ko ang rank 9. Nagsimulang sumipsip ng time energy si Francis. Ang nakapalibot na enerhiya ng oras ay halos solid, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power na nasa tuktok ng ikatlong antas ay maaari lamang sumipsip ng kaunti. Ang prosesong ito ay nagpapataas din ng pangunawa ni Francis sa time intent. Siyempre, hindi nakalimutan ni Francis na magtipon din ng mga mapagkukunan. Ngiyaw! Ang maliit na pos ang magnanakaw, gayunpaman, ang pangunahing puwersang nagtitipon.
Isang kakaibang lamad ng liwanag ang lumitaw sa katawan nito, na lubos na nagpapabuti sa kakayahan nitong labanan ang Time Intent. Ang Heaven's Legacy Cat, tunay na banal. Mukhang may kakayahang kontrahin ang mga kakayahan ng ibang lahi. Nag-iisip na sabi ni Francis. Sa mga tuntunin ng bilis, ang munting paws ang magnanakaw ay kapantay ni Wu Heng. Inilabas din ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang bloodline ng Destruction Dragon ay mayroon ding tiyak na antas ng paglaban sa enerhiya ng oras. Sa usapin ng lakas tao at bilis, natural na may kalamangan ang panig ni Francis. Sa kabutihang palad para sa grupo ng Giant God Race, si Francis ay hindi masyadong lumabis. Siya ay partikular na nakatuon sa pagkuha ng mga mapagkukunan na wala pa siya. Ang mga kayamanan na pag-aari na niya tulad ng Moonlight Sky Bamboo ay maaaring maduplicate ng kanyang God's Spiritual Eye, kahit na ang halaga ay medyo malaki. Kaya, hindi susubukan ni Francis ang anumang mga mapagkukunan na mayroon siya kahit kaunti, at ang munting paws ang magnanakaw ay mahigpit ding sumunod sa pamantayang ito. Sa ibabaw, tila ang Giant God Race ay may mas masaganang ani. Nakita ni Wu Heng na si Francis ay maawain at nagpapasalamat. Makalipas ang kalahating araw, natapos ni Francis at ng Giant God Race ang kanilang ani. Nakuha ng Giant God Race ang napakaraming mapagkukunan. Sa napakalaking halaga ng mga mapagkukunan na ito, ang pagkakataon na mabuhay muli ang Giant God Race ay tumaas ng kaunti. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nakaramdam ng saya at kasiyahan. Nagkalkula si Francis sa kanyang isip, habang pinaplano niyang gamitin ang napakaraming mapagkukunan na kanyang nakalap upang bumuo ng sarili niyang pangkat sa Ancient Dream Realm. Damn human and Giant God Race members, kung hindi dahil sa mga pag-atake nitong Locust Moth Mother, hindi kayo magtatagumpay. Isang galit na boses ang nagmula sa fragment ng Ancestral Artifact. Napatulala si Francis at ang iba pa, ngunit hindi nila ito maitatanggi kung gagawin nila, ang fragment ay maaaring gumamit ng isa pang time stop, at lahat sila ay walang kapangyarihang lumaban. Ngiyaw! Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at nagsimulang kumpas. Heaven's Legacy Race. Kilala kita, ang crystallization ng Heaven's Legacy Race, na kayang makipag-ugnayan sa lahat ng bagay sa mundo. Agad na nakilala ng Ancestral Artifact Fragment ang background ng maliit na magnanakaw na pusa. Meow meow. Nagpatuloy sa pagkumpas ang munting paws ang magnanakaw, tila may iminumungkahi. Ano? Umuungal ang galit na boses. Gusto mong magpasakop ako sa iyong Panginoon. Nakakainis. Isa akong fragment ng isang Maringal na artifact ng Ancestral. Ni hindi ko binibigyang pansin ang mga Lord, lalo na ang isang sinaunang Diyos. 1385. Ako ay isang fragment ng isang Maringal na ancestral artifact. Ni hindi ko binibigyang pansin ang mga Lord, lalo na ang isang sinaunang Diyos. Ang tinig ng space-time infused ay may bahid ng galit at paghamak. Naramdaman ni Wu Heng at ng iba pa ang kanilang isip na gumugulong. Ang maliit na fragment na ito ay talagang isang ancestral artifact fragment. Hindi katakatakang taglay nito ang gayong makalangit na kapangyarihan. Boom! Ang enerhiya ng oras sa rehiyon kung saan sila matatagpuan ay biglang nadobol sa lakas. Ang sinaunang Diyos Thundermount at sinaunang Diyos Resplendence ay biglang nanlamig, malamig na pawis na tumutulo mula sa kanilang mga noo. Ang invisible time energy ay nagpapaikot-ikot sa kanilang mga katawan. Sa isang labanan ng sakit, ang pare sa kanila ay napilitang ibalik ang kanilang orihinal na anyo. Mababawasan nito ang mga lugar na maaaring salakayin. Paano natatangi nakakainis sa daloy ng oras upang i-twist ang pisikal na espasyo? Ang isang ordinaryong sinaunang Diyos ay napunit na sana. Iniisip ni Francis ang kanyang dila. Kung ikukumpara sa kanila, siya at ang maliit na paws ang magnanakaw ay napapailalim sa isang mas matinding pagbaluktot ng panahon. Ang space-time robe. Isang maitim na pilak na robe ang lumitaw sa katawan ni Francis, na nabalot ng nakakasilaw na silver glow. Ang space-time robe ay isang kayamanan para sa time at space.
Ito ay napik ng isang Spacetime God King at nagkaroon ng malakas na pagtutol sa mga pag-atake ng Spacetime. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanyang Chaos Origin Divine Power, mas madaling malabanan ni Francis ang Time Distortion. Ang rank 8 Ancient God na ito ay hindi ganoon ka-simple. Hindi nakakagulat na kinilala siya ng Heaven's Legacy Cat bilang amo nito. Ang fragment ng Ancestral Artifact ay muling tumingin kay Francis. Ngiyaw! Ang lamad ng liwanag sa paligid ng maliit na pos ang magnanakaw ay tumindi, at sa isang nabuong ekspresyon, ang munting pos ang magnanakaw ay kumaway ng kuko at binasag ang pagbaluktot ng oras. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng napakaraming salita. Ang misyon ko ay bantayan ang ipinagbabawal na lupain ng aking lahi. Kahit na bumaba ang isa sa God Eyes ng God Eye era mo, hindi pa rin ako susuko. Ang fragment ng Ancestral Artifact ay hindi pa rin natinag, ngunit tumagal pa ng ilang sulyap kay Francis. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay mukhang nalulumbay. Kung makukuha nito ang fragment ng Ancestral Artifact upang matulungan ang amo nito, gaano kaganda iyon. Gamit ang fragment ng Ancestral Artifact, ang master nito ay mabilis na magiging isa sa mga big shot sa Land of Gods. Munting magnanakaw na pusa. Humalaklak si Francis habang hinahaplos niya ang pusa at pinapakalma ito. Ang munting pos ang magnanakaw na madalas matamaan ay nagkaroon din ng mga oras kung saan ito nakaligtaan. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin. Ang fragment ng Ancestral Artifact ay may sariling misyon. Noong kumpleto pa ang fragment, ang 8 Great God Eyes ay hindi pa naipanganak. Marahil ay napansin ng fragment ng Ancestral Artifact na siya ang 9th God Eye, ngunit kahit na iyon ay hindi sapat upang mapasuko ito. Kahit na wala ang fragment ng Ancestral Artifact, maaabot ko pa rin ang summit bukod pa rito, ang ekspedisyong ito ay kumikita na. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang munting pos ang magnanakaw ay tumango at tumigil sa pakikipag-usap sa fragment ng Ancestral Artifact. Heaven's Legacy Cat, sa dimensyong ito, dapat kang mag-alala tungkol sa sarili mong kaligtasan. Nararamdaman ko na ang lakas ng mortal mong kalaban. Iniwan ng fragment ng Ancestral Artifact ang mga huling salitang ito at ipinagpatuloy na hindi pinansin ang grupo. Ang mas kakaiba, ang enerhiya ng oras sa paligid ng grupo ay biglang naglaho. Para sa iba't ibang dahilan, ang fragment ng Ancestral Artifact ay hindi nalaban sa kanila. Ito ay posibleng may kaugnayan kay Francis at sa maliit na pos ang magnanakaw. Sa harap ng gumuguhong kuta, ang fragment ng Ancestral Artifact ay pinagsama ang lahat ng lakas ng oras nito at nagsimula ng isang counter-attack laban sa hukbo ng moth larvae. Nang hindi kailangang mag-alala tungkol kay Francis at sa iba pa, ang fragment ay naging mas malakas. Unti-unti, naging mahigpit ang opens iba ng hukbong moth larvae. Samantala, si Francis at ang iba pa, nang walang pagsugpo sa enerhiya ng oras, ay mabilis na nangalap ng mga mapagkukunan. Kung hinati ng isa ang sinaunang kuta na ito sa silangan, kanluran, timog, at hilaga, kung gayon si Francis at ang mga miyembro ng Giant God Race ay nangangalap ng mga mapagkukunan mula sa silangan at timog na quadrant. Hindi nila hinawakan ang iba pang dalawang quadrant. Ang moth larvae mother hive ay pangunahing umaatake mula sa kanluran, at para sa hilaga. Ang mga mata ni Francis ay kumislap ng may matinding liwanag. Ang hilaga ay kung saan nagtatago ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Kalahating araw na ang nakalipas, ginagamit ni Francis ang kanyang Eye of Heaven para sa scouting nang matuklasan niya ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall na nakatago sa Northern Quadrant. Labis na nabahala ang tatlong miyembro ng Giant God Race nang marinig nila ang balita. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa kanila sa ngayon. Malamang na nakarating dito ang Ancient Soul Hall kanina, ngunit hindi na tayo ang kanilang pangunahing layunin, mahinahong pagsusuri ni Francis. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito ng malalim. Ang layunin ng Ancient Soul Hall ay walang alinlangan na ang fragment ng Ancestral Artifact. Sa mga tuntunin ng halaga, ang fragment ng Ancestral Artifact ay tiyak na nasa itaas ng Ancient God Seal.
Dahil nakakakuha tayo ng masaganang ani, dapat nating gamitin ang Ancient God Seal para bumalik sa labas ng mundo, iminungkahi ng Ancient God Resplendence. Ang kanyang paglilinang ay kasalukuyang ang pinakamahina. Kakatapos lang niyang pumasok sa pinakamataas na rank 8 at ayaw niyang makipagsapalaran. Ibibigay na lang ba natin ang fragment ng ancestral artifact sa Ancient Soul Hall? Kahit na hindi natin ito makuha, hindi natin hahayaan ang ating mga kaaway na gawin iyon. Ang sinaunang Diyos na si Thundermount ay mas hawkish. Hindi nagtagal, umabant siya mula sa pinakamataas na rank 8 hanggang rank 9, na nagpapataas ng kanyang kumpiyansa. Nagsimulang mag-isip si Wu Heng. Pareho silang may makatwirang argumento. Ang panukala ng Ancient God Resplendence ay mas ligtas at mas konserbatibo at hindi nila hinihiling na ilagay sa panganib ang kanilang buhay, ngunit direktang itinuro ng panukala ng Ancient God Thundermount ang panganib. Kung pinahihintulutan ng Ancient Soul Hall na makuha ang fragment ng ancestral artifact, hinding-hindi ito maaabutan ng Giant God Race. Gawin natin ito, sinaunang God Resplendence, ibalik mo ang kalahati ng mga mapagkukunan at makipag-ugnayan kay Patriarch. Mas mainam kung maaari kang magbalik ng mga reinforcement. Mabilis na nagpasya si Wu Heng. Sa anumang kaso, ang Ancient God Resplendence ang may pinakamahinang cultivation, kaya limitado ang pagiging epektibo niya rito. Ang natitirang bahagi ng grupo ay mananatili upang obserbahan ang sitwasyon at maghanap ng anumang mga pagkakataon. Sumangayon ang lahat sa planong ito, dahil ito ang pinakamaganda sa magkabilang mundo. Swish! Kinuha ni Wu Heng ang Ancient God Seal at gumamit ng Heaven's Legacy Secret Art. Ang mga kakaibang spatial ripple ay lumitaw sa Ancient God Seal nang magsimula itong mag-link sa dimensyon. Pero biglang, bang! Bees! Isang napakalaking spatial pressure ang lumabas sa kung saan, at ang Ancient God Seal ay agad na nag-buzz at lumabo. Ano? Ngumisi si Wu Heng at nahulog siya sa isang nag-iisip na mode. Anong nangyari? Nagulat din ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Seal ang susi kung saan maaaring makapasok at makalabas ang isang tao sa dimensyong ito. Natatakot ako na maaaring mayroong ilang dakilang kapangyarihan sa antas ng isang Diyos na Panginoon sa labas ng mundo na naglatag ng ilang sinaunang hanay ng selula ng kalawakan. Tinatansya ko na hindi lamang ito isang kapangyarihan ng Diyos Panginoon, at lahat sila ay kailangang maging bihasa sa mga lihim na sining ng Heaven's Legacy. Marahan na ba maantong hininga si Wu Heng? Wala nang otres para sa atin. Nagpalitan ng tingin ng grupo, lahat sila ay may tame time na ekspresyon. Hindi nakakagulat na isinantabi ng panig ng Ancient Soul Hall ang pag-agaw sa Ancient God Seal sa ngayon. Anong uri ng lakas ang kailangan upang puwersahang masira ang dimensyong ito? Tanong ni Francis. Ipinikit ni Wu Heng ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sa tulong ng Ancient God Seal, kailangan pa rin ng isang malapit sa Diyos Panginoon na antas ng lakas. At iyon ay kasama ng Ancient God Seal. Kung gayon hindi naman masama. Dahil hindi tayo maaaring umatras, lumaban tayo. Malamig at determinado ang mukha ni Francis. Sa sandaling ito, sa kanlurang bahagi ng sinaunang kuta, ang hukbo ng moth larvae ay nakikibahagi pa rin sa walang katapusang opens iba habang ang fragment ng ancestral artifact ay nag-iisang nakatuon sa pagtatanggol. Pareho silang nalubog sa isang mahaba at nakakapagod na labanan. Sa hilagang bahagi ng sinaunang kuta, nagtatago ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Sinaliksik na ni Francis at ng iba pa ang silangan at timog na bahagi ng mga mapagkukunan. Dahil hindi pa lumilipat ang Ancient Soul Hall, babalik din kami sa ngayon. Si Francis ay nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Ang tanging natitira ay ang space-time robe, kumikinang sa nakakasilaw nitong aura. Sa loob ng space-time robe, agad na inayos ni Francis ang oras at nagawang makamit ang kahangahangang 25 sa isang ratio. Tulad ng inaasahan, mahinang ungol ni Francis.
Kanina, noong ginamit niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power para kontrahin ang time energy ng Ancestral Artifact Fragment, na-absorb niya ang ilan sa time energy, na nagpapataas ng kanyang pangunawa sa time. Kailangang maunawaan ng isa na ang fragment ng Ancestral Artifact na ito ay naglalaman ng time law, at ang time intent na ipinalabas ay tanging ang pinakadalisay. Whoosh! Whoosh! Ipinikit ang kanyang mga mata, naglabas siya ng ilang mapagkukunan ng time sa kanyang harapan. Ang mga mapagkukunan ng oras na ito ay halos lahat ay nasa parehong antas ng Moonlight Sky Bamboo. Pagkatapos, ipinalibot niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power at nagsimulang maunawaan ang time intent sa loob ng mga mapagkukunang ito. Kasabay nito, hinati niya ang kanyang isip sa dalawang bahagi. Ang kalahati ay nagpatuloy sa pagsipsip at pag-unawa sa mga mapagkukunan ng oras. Sinubukan ng kabilang bahagi na gamitin ang Chaos Origin Divine Power para makuha ang time essence na nasa loob ng mga mapagkukunang ito. Hindi pa niya sinubukan ang pangalawa. Ito ay dahil, kapag ang Chaos 7 Void Origin Technique ay umabot sa ika-4 na antas ay magkakaroon lamang ito ng nakakalamon na katangian. At least, ganoon naman ang normal. Sa kasiya siyang sorpresa ni Francis, ang pagtatangkang ito ay naging sanhi ng kanyang kakayahang maunawaan ang time intent na tumaas ng mabilis. Sa isang banda, ito ay dahil sinisipsip niya ang pag-unawa sa dalisay na time intent ng fragment ng Ancestral Artifact. Sa kabilang banda, ito ay dahil sa lumalamon na epekto ng kanyang Chaos Origin Divine Power. Nangangahulugan ang dalawang nagtutulungan na, sa loob lamang ng 2 araw, nagawa ni Francis na maabot ang tuktok ng level 6 sa time intent. Ang aking time intent ay umabot na sa peak level 6 at ang aking Chaos Origin Divine Power ay bumuti din. Malabo na naramdaman ni Francis na ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay kalahating hakbang lamang mula sa ika-4 na antas. Ito ay naging sanhi ng lumalamon na epekto ng kanyang Chaos Origin Divine Power upang maging lalong halata, at ito ngayon ay 50% na mas epektibo kaysa dati. Unti-unting lumipas ang oras. Habang 25 araw ang lumipas sa space-time robe, 1 araw lang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa oras na ito, ang ika-8 divine stage sa katawan ni Francis ay bago at naglabas ng malawak, engrandi, at lahat-lahat na Chaos Origin Divine Power. Kasabay nito, ang balangkas ng ika-9 na divine stage ay lumitaw sa itaas ng ika-8 divine stage, at ito ay unti-unting nagiging mas solid. Hindi lamang iyon, ngunit ang isang malakas na daloy ng banal na kapangyarihan ay umiikot sa namumuong anyo ng ika-9 na divine stage. Ang malinaw na daloy ng banal na kapangyarihan na ito ay ang ika-9 na batis ng kapangyarihan na napanatili ni Francis mula sa 9 na Lotus Jade Life Flower. Ang kasalukuyang ako na gumagamit ng ika-9 na malinaw na daloy ng kapangyarihan ay may 100% pagkakataon na mabuo ang ika-9 na divine stage at maging isang rank 9 ancient god. Huminga ng malalim si Francis. Ang kanyang hindi kapani-paniwalang pag-unlad ay hindi lamang dahil kumuha siya ng mga kayamanan tulad ng Jade Nether Spirit Essence Stone at ang 9 Lotus Jade Life Flower, ngunit higit sa lahat dahil sa pagtaas ng antas ng kanyang Chaos Origin Divine Power. At ngayon, naabot na ng Chaos Origin Divine Power ni Francis ang threshold ng ika-4 na antas. Ang kapangyarihan nito ay na-double na ngayon. Siya ay halos hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap upang umaban sa rank 9. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ng rank 9 ay ang Godlord level. Para sa rank 9, kailangan kong mag-imbak ng higit pa upang matiyak ang pinakamatibay na pundasyon. Si Francis ay tumitingin pa sa hinaharap. Pagkaraan, muli niyang sinimulan na pasiglahin ang kanyang Chaos Origin Divine Power at maunawaan ang space-time intent. Mula noong sinaunang panahon, lahat ay palaging nagsasabi na ang space at time ay iisa. Ang pangunahing layunin ng My Chaos 7 Void Origin Technique ay space, kaya ano ang mangyayari kung magsasama ako sa time energy? Si Francis ay may ngiti sa kanyang mukha. Nang ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay umabot sa ika-4 na antas, ang kanyang space intent ay pumasok sa level 8.
Ito ay dahil, noong naiintindihan ni Francis ang time intent, ginamit niya ito bilang batayan para iugnay ito sa space intent. Ang pundasyon ng link na ito ay walang iba kundi ang all-encompassing Chaos 7 Void Origin Technique. Level 8 Space Intent, pinakamataas na Level 6 Time Intent. Ito ang kasalukuyang level ng Space-Time Intent ni Francis. Ngunit si Francis ay hindi nasisiyahan. Nagpatuloy siya sa pagsasama ng space at time intent para pinuhin ang kanyang Chaos Origin Divine Power. Sa puntong ito, ang ratio ng oras sa space-time robe ay umabot sa isang kahangahangang 30 hanggang 1. Sa labas ng mundo, malabo na nararamdaman ni Wu Heng at ng iba pa ang kahangahangang pag-alo ng Divine Power na nagmumula sa space-time robe. Ang Francis na iyon, mabubuo kaya niya ang kanyang ika-9 na Divine Stage? Tanong ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Naabot lang niya ang rank 8 hindi pa katagal, at ngayon ay naniningil na siya sa rank 9. Kahit na magtagumpay siya, nag-aalala ako na ang pundasyon niya ay hindi matatag. Bahagyang bumantong hininga si Ancient God Resplendence. Ang dalawang sinaunang Diyos ay hindi optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Francis na makalusot. 1386. Sa labas ng space-time robe, ang maliit na pus ang magnanakaw ay nagbabantay, hindi umaalis sa paligid nito. Wala itong pakialam sa mga alalahanin ng dalawang sinaunang Diyos. Hindi na natin kailangang mag-alala tungkol kay Kuya Hale. Binuksan ni Wu Heng ang kanyang mga mata, lumabas mula sa kanyang paglilinang. Nang walang limitasyon na walang mga mapagkukunan, mas mabilis niyang nabawi ang lakas mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang pulso ng enerhiya ng Lo ay paminsan-minsan ay tumataas mula sa kanyang katawan. 4 na araw ang lumipas sa labas ng mundo. Sa loob ng space-time robe, mahigit 100 araw na ang lumipas. Swish! Biglang kumislap ang space-time robe, at pagkatapos ay lumitaw ang nagsusuot nito, isang kabataang pilak ang buhok na pumuputok sa kanyang katawan. Francis! Ang iba ay mabilis na ibinaling ang kanilang mga mata kay Francis. Ang kasalukuyang Francis ay may walang katapusang malalim na aura na para bang siya ay isang universo na kayang hawakan ang lahat ng bagay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakasisilaw na pilak na kinang, at ang pagtitig sa mga ito ay nagparamdam sa isa na parang ang oras at espasyo ay hindi nagkakasundo. Siya ay ganap na hindi maarak. Anumang divine power o divine sense na lumalapit kay Francis ay lalamunan ng kakaibang enerhiya sa paligid niya. Nagkatinginan si Ancient God Resplendence at Ancient God Sundermount, kitang-kita ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Brother Hale, binabati kita sa iyong napakalaking pag-unlad. Si Wu Heng lang ang medyo nakasusukat ng kapangyarihan ni Francis, at medyo komplikado ang tingin niya sa kanyang mga mata. Kuya Hale, nakapasok ka ba sa rank 9? Hindi naiwasang magtanong ng sinaunang Diyos na si Sundermount. Bagaman hindi ako nakalusot, napakaliit ng pagkakaiba. Bahagyang ngumiti si Francis. Sa round of cultivation na ito, natunaw niya ang lahat ng nakuha at naintindihan niya sa kanyang pananatili sa Ancestral Legacy Treasury, at ang kanyang lakas ay tumaas. Ano ang ibig sabihin nito? Ang sinaunang God Resplendence at Ancient God Sundermount ay walang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Dahan daw ang itinaas ni Francis ang isang kamay, at ang banal na kapangyarihan sa paligid ng kanyang palad ay natabunan ng isang madilim na pilak at maputik na glow. Sa sandaling lumitaw ang maputik na banal na kapangyarihan na ito, ang enerhiya ng oras sa nakapalibot na lugar ay nagsimulang makita at mabilis na nawala. Nakakatakot na banal na kapangyarihan. Ang 3 miyembro ng Giant God Race, kasama si Wu Heng, ay hindi maiwasang manginig. Naramdaman pa ni Ancient God Resplendence at Ancient God Sundermount ang banal na kapangyarihan sa kanilang mga katawan na nagiging magulo at hindi mapakali. Ang lakas ng banal na kapangyarihang iyon ay talagang lumampas sa isang karaniwang rank 9 Ancient God. Ang Chaos Origin Divine Power na pinagsama ang Space Intent at Time Intent ay nalampasan na ang kapangyarihan ng orihinal na teknik. Ang pagsugpo sa time intent ng dimensyong ito ay may napakaliit na epekto sa akin ngayon. Inalis ni Francis ang divine power at nagbigay ng nasisiyahang ngiti. Swish! Biglang naglaho ang katawan ni Francis, nag-iwan ng space-time ripple. Ano?
Si Wuheng at ang iba pa ay naiwang dilat ang mga mata at matamlay ang panga. Ilang sandali pa, isang kabataang may panaginip na pilak na hangin ang lumitaw sa likuran nila. Instant movement. Nagawa niyang gumamit ng instant movement habang nasa ilalim ng matinding pagsupil ng dimensyong ito. Napatulala ang mga miyembro ng Giant God Race. Masyado silang nabigla ni Francis. Kahit ang pag-advance niya sa rank 9 ay hindi sana nakapagbigay sa kanila ng ganoong pagkabigla. Kailangang mapagtonto ng isa, kahit na ang kalahating hakbang na God Lords ay hindi maaaring gumamit ng instant movement sa dimensyong ito. Brother Hale, congratulations sa pag-abot sa bagong level sa space-time intent, masayang sabi ni Wuheng. Naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakitang ito mula kay Francis. Ang aking space intent ay umabot na sa unang yugto ng level 8, ang time intent ko ay nakatutok sa level 7, at sa space-time robe, dapat talaga na wala akong kalaban sa dimensyong ito, sabi ni Francis sa kanyang sarili. Ang daang ilang araw ng cultivation at ang transcendent na kapangyarihan ng ika-4 na antas ng Chaos Origin ay nagbigay sa kanyang lakas ng malaking tulong. Ngayon, ang pagkaunawa ni Francis sa space-time intent ay umabot sa isang bottleneck. Ang karagdagang pag-unawa dito ay walang epekto. Tungkol naman sa paglilinang. Kalahating hakbang na lang si Francis mula sa pagpasok sa rank 9. Hanggat handa siya, maaari niyang makuha ang selyadong daloy ng enerhiya at madaling makalusot. Hindi na niya kailangan ang sealed energy na iyon para makalusot, ngunit ang paggawa nito nang wala ito ay mangangailangan ng mas maraming oras. Gayunpaman, upang makabuo ng mas maraming reserba, nagpasya si Francis na ipagpatuloy ang pagsupil sa kanyang paglilinang. 4 na araw na. Umaatake pa rin ang mga insekto. At ang lahing sinaunang kaluluwa ay napakatyaga at nanunood pa rin. Nagsimulang obserbahan ni Francis ang sitwasyon. Natuklasan niya na ang lahing sinaunang kaluluwa ay labis na matyaga at tila nangangamba. Ang mga pag-atake ng Locust Moth Mother ay unti-unting bumagal, at ang rate ng pangingitlog ng mga insekto ay bumababa. Bagamat ang matabang silver-black na mga insektong iyon ay nagsusupply ng walang katapusang stream ng resources sa moth larvae mother hive, kinakain pa rin ng mother insect ang kanyang soul energy. Hey! Mga munting insekto! Matatalo ka na naman, muling umalangaw-ngaw ang tinig ng space-time infused, may bahid ng tagumpay, ngunit pagod din. Pagkatapos ng isa pang 2 araw, unti-unting huminto ang opens iba ng moth larvae mother hive na parang nagpapahinga. Gayunpaman, ang mga insektong pilak itim ay patuloy na nagdadala ng mga supply. Ang inang locust moth ay tila hindi pa tuluyang sumuko. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang magkabilang panig ay medyo pagod at kailangan na magpahinga. Sa hilagang bahagi ng kuta. Ang oras na ngayon. Pwede na tayong magsimula. Binuksan ni Yoven ang kanyang mga mata. Sa ilang mga punto, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa tuktok ng rank 9. Kahanga-hanga. Ang 3 half-step na Godlords at ang 2 pang sinaunang Diyos ay nagkiskis ng kanilang mga kamay sa pananabik. Kung titingnang mabuti, malalaman ng isa na ang pinakamahina sa grupong ito ay isang rank 9 Ancient God. Habang ang mga miyembro ng Giant God Race ay lumalakas sa mahiwagang dimensyong ito, gayon din ang kanilang mga kaaway. Ano ang gagawin natin sa mga miyembro ng Giant God Race? Yung mga bastos, malamang gusto rin nila ang fragment ng ancestral artifact, o kung hindi, bakit sila maglalakas loob na manatili? Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nagngangalit sa layuning pumatay. Ito ay talagang medyo mahirap. Sumimangot si Yoven at mariing sinabi, alagaan muna natin sila kahit man lang patayin si Wuheng para bigyan sila ng matinding suntok at maiwasan nilang maapektuhan ang ating plano. Ang kanilang pangunahing plano ay kunin ang fragment ng ancestral artifact. Kung wala sa malapit ang mga miyembro ng Giant God Race, maaaring hindi nagpasya si Yovan na kumilos laban sa kanila, ngunit dahil malapit ang mga miyembro ng Giant God Race, natural na kailangan silang alagaan. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang party ng anim, lahat sila ay nasa rank 9 o mas mataas, ay nagsimulang magtrabaho sa paligid ng sinaunang fortress patungo sa Giant God Race Party. Sa silangang bahagi ng sinaunang kuta, Ancient Soul Hall. Darating sila. Nasa likod ni Francis ang kanyang mga kamay, isang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Parehong napangiti si Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount sa gulat. Sa kanilang mga pag-aaway, karamihan ay ang Giant God Race na nasa likurang paa, at ngayon, ang tatlong half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay nagsama-sama. Ang kanilang panig ay walang iba kundi ang mga elite na nagpahirap sa kanilang lakas na tansyahin. Ang ibig mong sabihin. Nakita ni Wuhing na si Francis ay hindi nababagabag at nagtanong. Laban tayo pansamantala. Mahigpit na sinabi ni Francis, may isang tao sa grupong ito na hindi ko makita. Okay. Hindi inaasahang sumang-ayon si Wuhing nang hindi nag-iisip. Ang sinaunang God Resplendence at Ancient God Thundermount, sa kabilang banda, ay may mga mukha na puno ng pag-aalala. Ito ang tatlong half-step na God Lord na pinag-uusapan nila tungkol kay Lord Wuhing, paano ka makakasali sa baliw na ito sa kanyang kabaliwan. Hindi nila naintindihan kung bakit naniniwala si Francis na kaya niyang hamanin ang tatlong half-step na God Lords at kalmado pa rin tungkol dito. Huwag mag-alala. Pangunahing sinisikap ni Francis na siyasatin sila. Nang matanggap nila ang mensahe ni Wuhing, kumalma sila pabalik. Sa sandaling ito, ilang makapangyarihang aura ang lumalapit mula sa malayo. Hahaha. Itong mga bandidong Giant God Race ay talagang naglakas loob na labanan tayo. Ganyan dapat. Sa bilis, madaling manalo ang ating Ancient Soul Hall. Kahit tumakbo ay walang silbi. Ang tatlong half-step na God Lords JLC, Ice Jade, at Destruction Flow ang nanguna sa pagsingil. Sa likod ng trio ay ang dalawang rank 9 Ancient Gods, isa na rito ang Array Master Ancient God na si Marduk. Sa pinakalikod ay si Yovan. Si Yovan ang inatas ang dalhin sa likuran. Nakakunot ang kanyang noo habang bumubulong kapag ang mga bagay ay naiiba kaysa sa inaasahan, kung gayon ay may nangyayaring hindi ka panipaniwala. Ayon sa orihinal na plano, ang mga miyembro ng Giant God Race ay dapat na sinubukang iwasan tayo. Hindi siya lumalapit. Malinaw na nakita ni Francis si Yovan sa pinakalikod kasama ang kanyang God Spiritual Eye. Ang tanging taong hindi niya makita sa Ancient Soul Hall Party ay ang misteryosong kabataang iyon. Patayin. Ang tatlong half-step na God Lords ay umaban. Libong Berg Ice Domain. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay sumabog sa nakakasilaw at nakakapanghinayang liwanag, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit habang winuwagayway ang kanyang mga kamay ng Jade sa hangin. Habang ang yelo ay pumulupot sa kanyang matikas na katawan, ang isang tao ay maaaring makaramdam ng mahinang alon ng isang ice law. Makalipas ang isang segundo, isang lugar na may radius na 1,000 li ang na-freeze na solid ng mga ilog ng nagyayelong yelo. Sa ilalim ng malakas na pagsugpo ng oras sa lugar na ito, ang 1,000 li ay isang hindi maisip na malayong distansya. Pero hindi pa rin tapos. Ang pagyayelo ng lupain ay pasimula lamang para sa lihim na sining na ito. Bang! 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 Ang lupa ay umindayog habang ang mga iceberg na may taas na 10,000 talampakan ay tumaas mula sa lupa na lumikha ng isang iceberg domain. Ay hindi. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay napapaligiran ng mga nagyayelong iceberg na ito. Ang mga iceberg na ito ay tila nakaugnay sa bawat isa na lumilikha ng kakaibang hanay na naglalabas ng nagyayelong lamig sa buong mundo. Agad, naramdaman ng tatlong miyembro ng Giant God Race na medyo nabawasan ang kanilang bilis, bloodline, divine power, at lahat ng iba pang uri ng lakas. Napilitan si Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount na i-activate ang kanilang mga bloodline at kumuha ng anyo ng Giant Gods para pigilan ang lamig sa pagsalakay sa kanilang mga katawan. Noon pa man, 60 hanggang 70% lang ng normal ang kanilang bilis. Hey! Ang mga taong ito ay nahuli sa loob ng aking 1,000 Berg Ice Domain. Sila ay nakulong na mga hayop ngayon. Humajejek si Ancient God Ice Jade.
Ang ganoong malawak at bukas na lugar ay perpekto para sa malakihang domain secret art na ito. Sa tatlong half-step na Godlords, siya ang pinakamalakas, at ang una niyang aksyon ay ang bitag sa mga miyembro ng Giant God Race. Siya ang may pananagutan sa paligid at pag-trap, at pagkatapos ay sasalakayin ang dalawa pang kalahating hakbang na Godlords. Thwish. Ang unang naniningil mula sa Giant God Race side ay si Francis. Nakasuot siya ng spacetime robe at pumipintig ng spacetime ripples habang sinisingil niya ang tatlong half-step na Godlords. Talagang hindi takot sa kamatayan ang brat na ito. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nanunuya. Ang iba pang kalahating hakbang na Godlords ay bahagyang ngumiti din. Ngunit mabilis silang hindi ngumiti. Ang bilis. Napakalakas ng spacetime ripples. Kahit na ang time intent ng dimensyong ito ay hindi siya kayang pigilan. Mas bumilis pa si Francis, at makalipas ang ilang sandali, lumipad na siya sa pagitan ng tatlong half-step na Godlords at patungo sa dalawang rank 9 ancient gods sa likod nila. Go! Ikinaway ng sinaunang Diyos na si JLC ang kanyang kamay habang siya ay espiritual na umuungol. Isang napakalaking crocodile soul beast ang bumangga kay Francis. Kahit gaano kakabilis, maiiwasan mo ba ang pag-atake ng kaluluwa? Ang mukha ng sinaunang Diyos na si JLC ay puno ng kumpiyansa. Ang mga pag-atake ng kaluluwa ay karaniwang maaaring baliwalain ang mga pisikal na hadlang. Bukod dito, ang Soul Beast ay pinalaki ng Ancient Soul Race, at maaari nitong habulin ang isang kaaway sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang kaluluwa. Swish! Ang Crocodile Soul Beast ay sumugod sa walang laman na hangin, tumama lamang ng ilang spacetime ripples. Si Francis ay nawala. Ang tatlong half-step na Godlords ay namutla, lahat sila ay sumigaw sa alarma, mag-ingat. Ngunit huli na ang kanilang babala. Isang sigaw ang nagmula sa isa sa rank 9 ancient god sa likuran. Isang kabataang may mapangarapin na pilak na buhok ang nag-abot ng kanyang kamay, nagpadala ng isang baluktot na masa ng maitim na pilak at maputik na divine power sa kanyang katawan. Bees. Ang enerhiya ng Twisted Chaos Origin ay nagsimulang lumunin ang kanyang katawan at kaluluwa, unti-unti. Ang rank 9 ancient god ay gustong makipagpunyagi, ngunit ang lahat ng banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan at hindi maipaliwanag na naglalaho. Ang kanyang katawan at isip ay lahat ay pinabagal at hinihila ng hindi nakikitang enerhiya na ito, na nag-aalis sa kanya ng anumang kakayahang lumaban. 1387. Sa ilalim ng mga mata ng tatlong half-step Godlords, si Francis ay naglaho at tumusok sa katawan ng isang rank 9 ancient god sa isang galaw. Ang rank 9 ancient god na ito ay miyembro din ng Ancient Soul Race. Kahit na matagumpay na tambangan ng isang tao ang isang ordinaryong rank 9 ancient god, sasaktan sila ng isa, hindi papatayin. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang katawan at isip ay parehong hinihila at pinabagal ng hindi nakikitang enerhiya ng oras. Ang enerhiya ng Terrifying Chaos Origin ay nilalamon ang kanyang katawan, enerhiya ng kaluluwa, banal na kapangyarihan, at lahat ng iba pang uri ng enerhiya, lahat ng ito ay naglalaho sa kaguluhan. Lumamon at sumipsip. Ang Chaos Origin Divine Power sa palad ni Francis ay nagsimulang lumakas sa halip na humina. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinunit ang rank 9 ancient god sa maliliit na piraso. Mula sa instant movement hanggang sa sneak attack, wala pang 2 segundo ang lumipas. Junior. Ang tatlong half-step na Godlords ay halos natulala, at pagkatapos ay nagalit sila at mas lalong sumabog sa layuning pumatay na si Francis ay malayang pumatay ng isang rank 9 ancient god sa ilalim mismo ng kanilang mga mata, na pinahiya silang tatlo. Darkwater Jail Dragon. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay dahan-daang nag-abot ng isang braso. Bees. Ang brasong ito ay kakaibang naging itim na tubig, at pagkatapos ang tubig na ito ay nagsimulang lumaki hanggang sa ito ay naging isang Darkwater Jail Dragon na 10,000 talampakan ang haba. Roar. Ang dagandong ng Darkwater Jail Dragon ay yumanig sa lupa, na naging sanhi ng panginginig ng mga kaluluwa sa pagkabigla habang ang isang hindi nakikitang bagyo ay tumakas. Ay hindi. Agad na namutla si Wu Heng.
Isang level 9 water intent secret art, at sinamahan din ito ng soul attack ng Ancient Soul Race. Ang makapangyarihang lihim na sining ng isang kalahating hakbang na Godlord ay sapat na upang agad na pumatay ng isang average na rank 9. Mikikialam na sana siya nang biglang pigilan siya ng Ancient God Destruction Flow. Ako ang kalaban mo. Nagsimulang umikot ang mga kamay ng Ancient God Destruction Flow, at dalawang itim na ilog ng destruction ang lumabas mula sa kanyang kaliwa at kanang braso. Ang Ancient God Destruction Flow na ito ay talagang bihasa sa Destruction Intent bilang isang half-step na Godlord, naabot na niya ang level 9 sa Destruction Intent, at medyo mas malakas siya kaysa sa Ancient God JLC. Whoosh! Boom! Boom! Ang dalawang mapangwasak na ilog ay tila nabalisa, ngunit sila ay pumulupot sa paligid ng wuhing na parang kakaiba at maliksi na itim na ahas. Bagamat hindi natatakot si Wuheng sa Ancient God Destruction Flow, tiyak na pipigilan siya ng ilang sandali at hindi mag-aalala tungkol kay Francis. Sa kabilang panig, level 9 water intent, at pinagsama rin ito sa Bloodline Soul Art ng Ancient Soul Race. Naramdaman ni Francis ang isang panganib na papalapit. Gayunpaman, nanatili siyang tiwala at maluwag. Matapos patayin ng rank 9 Ancient God, naalala pa niyang kunin ang nahulog na Interspatial Dimension Tool. Roar! Ang nakakatakot na Darkwater Jail Dragon ay sumugod at nilamon ang kanyang katawan. Hey! Isang mahinang tawa ang nagmula sa ulo ng Darkwater Jail Dragon, na sinundan ng banayad na space-time ripple. Damn! Ang sinaunang Diyos na si JLC ay may nakakatakot na ekspresyon, ngunit hindi siya sumuko. Ang Darkwater Jail Dragon na ito ay nilikha mula sa kanyang braso, at makokontrol niya ito na parang extension ng kanyang katawan. Pumalakpak. Boom! Biglang itinaas ng Darkwater Jail Dragon ang napakalaking buntot nito at tumangay ito kay Francis sa itaas. Swish! Si Francis ay naglaho muli, na naging sanhi ng pagkawala ng Darkwater Jail Dragon. Mukhang hindi sapat ang isang Darkwater Jail Dragon para harapin siya. Kailangan nating pumasok mula sa maraming panig. Mabilis na kumalma ang sinaunang Diyos na si JLC. Nagmature na rin siya pagkatapos pumasok sa Ancestral Legacy Treasury. Matapos matalo ng paulit-ulit, hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban. Kulong Dragon's Claw. Sa isang solemne na ekspresyon, ginawa ng sinaunang Diyos na si JLC ang kanyang kabilang braso sa transparent na itim na tubig. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ito ng hugis ng Jail Dragon Claw na ilang libong talampakan ang haba. Whoosh! Inatake ng Jail Dragon Claw si Francis mula sa likod habang ang Darkwater Jail Dragon ay umatake kay Francis mula sa harapan. Si Francis ay nasa problema. Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ay hindi maiwasang mag-alala. Gayunpaman, kailangan nilang harapin ang mga pag-atake ng iba pang rank 9 Ancient God, ang sinaunang Diyos na si Marduk. Hindi lang iyon, ngunit pinapanatili pa rin ng Ancient God Ice Jade ang Thousand-Berg Ice Domain, na nagyayelo sa lugar sa loob ng radius na 1,000 li. Boom! Ang mga iceberg ay dahan-daang nagsasara, na naging dahilan upang ang nagyayelong enerhiya ay pumailang lang. Habang lumilipas ang panahon, kakaunti na lang ang puwang nila para makipaglaban. Ang dalawang mas mahihinang sinaunang Diyos ng Giant God Race ay parehong naapektuhan ng malakas na malamig na enerhiyang ito, at ang kanilang mga bloodline, divine power, at lakas ay humi na lahat. Sa ilalim ng kontrol ng Ancient God Ice Jade, ang Thousand-Berg Ice Domain ay pangunahing nakaapekto sa kanyang mga kaaway. Nangangahulugan ito na, kahit na ang dalawang sinaunang Diyos ng Giant God Race ay nagtutulungan, sila ay pinipigilan pa rin ng sinaunang Diyos na si Marduk. Gayunpaman, mukhang hindi gaanong apektado sina Wuheng at Francis ng malamig na enerhiyang ito. Sa palagay ko ito ay isang kalahating hakbang na halaga ng Diyos Panginoon. Isang mapaglaro at nakakaaliw na boses ang nagmula sa isang sulok ng larangan ng digmaan. Swish! Biglang nag-iwan ng blur si Francis sa hangin habang tumataas ang kanyang bilis ng walang babala. Bang! Bang! Parehong hindi nakuha ang Darkwater Jail Dragon at Jail Dragon Claw, sa halip ay pinulbos ang dalawang kalapit na iceberg.
Sa sandaling ito, hindi ginamit ni Francis ang instant movement. Ang kanyang mga diskarte sa paggalaw at bilis lamang ay sapat na upang madaling makaiwas sa mga pag-ataking ito. Kung tungkol sa malamig na enerhiya ng Thousand-Berg Ice Domain, talagang walang epekto ito sa kanya. Nasa kanya ang proteksyon ng space-time robe pati na rin ang lumalamon na katangian ng Chaos Origin Divine Power, kaya anumang malamig na enerhiya na lumalapit sa kanya ay naglahong parang bato sa karagatan. Ang susunod na layunin ay patayin ka. Lumulutang sa hangin, itinuro ni Francis ang isang daliri sa sinaunang Diyos na si Marduk. Ang sinaunang Diyos na si Marduk ay nasa gitna ng pakikipaglaban sa dalawang sinaunang Diyos ng Giant God Race. Nang marinig niya ang mga katagang ito, agad siyang napawisan ng malamig, nanlamig ang mukha. Malinaw niyang nakita kung paano namatay ang kanyang kapwa rank 9 Ancient God. Junior, huwag kang maangas. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade, na nasa kalagitnaan ng dahan-daang pagbawi sa Thousand-Berg Ice Domain, ay agad na nagpakita ng malamig na ekspresyon. Masyadong mapagmataas. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay parehong nagalit at nabigla. Matapang at mayabang na ipinahayag ni Francis na papatayin niya ang isa pang miyembro sa kanilang panig. Kanina, pinatay ni Francis ang isang rank 9 Ancient God sa ilalim mismo ng mga mata ng tatlong half-step God Lords. Ang tagumpay niya noon ay dahil wala ni isa sa kanila ang umaasa ng palihim na pag-atake. Ngunit ngayon, malakas na idineklara ni Francis na ang susunod niyang target ay ang isa pang rank 9 Ancient God, ang sinaunang Diyos na si Marduk. Hindi maganda. Kahit isang kalahating hakbang na God Lord ay hindi kayang harapin ang taong ito. Ang isipan ng sinaunang Diyos na si Marduk ay puno ng pag-aalala. Kahit na mayroon siyang kalamangan, wala siya sa mood na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa dalawang sinaunang Diyos ng Giant God Race. Sa amin dito, hindi ka magtatagumpay. Nagpalitan ng tingin sina Ice Jade at JLC, malupit ang mga ekspresyon nila. Kung hahayaan nilang magtagumpay muli si Francis at mawala ang isa pang rank 9, may natitirang dignidad pa ba sila? Kung gusto ko siyang patayin, walang sinuman sa inyo ang makakapigil sa akin, mahinahong sabi ni Francis. Imposible. Inutusan ng Ancient God JLC ang kanyang Darkwater Jail Dragon na protektahan ang sinaunang Diyos na si Marduk. Samantala, patuloy na tinugis ng Jail Dragon Claw si Francis. Ice Jade Lotus Platform. Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay nagwagayway ng isang payat na kamay, at isang nakasisilaw na lotus platform ng yelo ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng sinaunang Diyos na si Marduk. Bagamat abala pa rin siya sa pagkontrol sa Thousand-Berg Ice Domain, makakapagbigay pa rin siya ng partikular na antas ng tulong. Bukod dito, kapag binawi na niya ang Thousand-Berg Ice Domain sa kakila-kilabot na Divine Kingdom of Ice, ang kanyang mga kalaban ay halos imposibleng makatakas. Napakabilis, kasama ang Ice Jade Lotus Platform at Darkwater Jail Dragon, napakalma ng Ancient God Marduk. Hahaha. Malakas na tumawa si Francis nang lumitaw ang matinding space-time ripple sa kanyang katawan. Buzz! Swish! Siya ay nawala, at ang kanyang instant movement sa pagkakataong ito ay dinala siya sa medyo malayo. Manem! Nagulat si Ancient God Ice Jade. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang space-time ripple malapit sa Ancient God JLC. Mag-ingat ka! Ngumisi ang sinaunang Diyos na si Ice Jade habang siya ay tumawag bilang babala. Ngunit ang sinaunang Diyos na si JLC ay walang dala dahil ang kanyang mga braso ay lumalaban sa mga anyo ng Darkwater Jail Dragon at Jail Dragon Claw. Ito ay lubos na nagpapahina sa mga kakayahan sa pagtatanggol ng kanyang orihinal na katawan. Nang marinig ang babala ng Ancient God Ice Jade, agad niyang naramdaman ang isang nakatagong space-time ripple at sumigaw siya ng may pagkadismaya. Chaos Origin Divine Feast. Isang maitim at malabo na kamao ang lumitaw mula sa kakaiba at baluktot na kumpol ng space-time at sumabog sa kanyang katawan. Ang kamao na ito ay sadyang hindi maiiwasan dahil ang kamao na ito ay pinalakas sa hindi kapani-paniwalang bilis ng time intent, napakabilis na naramdaman pa nga ng Ancient God JLC na parang may hindi pagkakatugma ang espasyo at oras. Nakuha namin ang pain. Ang target niya talaga ay Ancient God JLC.
Itinikom ng sinaunang Diyos na si Ice Jade ang kanyang mga pilak na ngipin. Ang sinaunang Diyos na si JLC ay nasa isang mahinang kalagayan, at siya ay nasa malaking panganib laban sa kakilakilabot na pag-ataking ito. Kaboom! Ang sinaunang Diyos na si JLC ay napaatras ng kamao na ito, isang manipis na bakas ng dugo na lumabas sa kanyang bibig. Tunay na kahanga-hanga ang isang kalahating hakbang na Panginoong Diyos na nakaunawa sa isang level 9 intent, mahinang ungol ni Francis. Biglang lumitaw ang mga alon ng madilim na tubig sa katawan ng Ancient God JLC, na lubhang nagpapahina sa kapangyarihan ng pag-atake ng Chaos Origin ni Francis. Dahil isa itong half-step na God Lord na may bloodline ng Ancient Soul Race, nagawa lang siyang saktan ng kamao, hindi siya binigyan ng isang nakamamatay na suntok. Wow! Lumitaw ang maliksi na figure ng isang pusa sa likod ng Ancient God JLC, na humahampas sa kanya ng punyal na natatakpan ng mga pilak na ron. May pananambang na naman. Nanginig ang magandang katawan ng sinaunang Diyos na si Ice Jade, at nanlamig ang kanyang puso. Masyadong nakakatakot ang mga pukana ng batang ito. Sa ibabaw, sinabi ni Francis na papatayin niya ang sinaunang Diyos na si Marduk, ngunit sa katotohanan, pinupuntirya niya ang sinaunang Diyos JLC. Swoosh! Ang pilak na punyal ay tumusok sa matubig na katawan ng Ancient God JLC. Og! Kahit na nag-transform sa madilim na tubig, ang Ancient God JLC ay umuungol pa rin, ang kanyang katawan ay naninigas at ang kanyang mukha ay nagiging puti. Ang Celestial Pendant Secret Dagger. Sa unang pagkakataon, sa wakas ay nagsalita si Yovan. Nakuha ng maliit na pass ang magnanakaw ang Celestial Pendant Secret Dagger mula sa treasury ng Heavenly Demon Hall. Pinagalitan nito ang pinakamataas na antas ng Heavenly Demon Hall. Ang dagger ay ginawa ayon sa mga lihim na pamamaraan ng Heaven's Legacy Race, at ilang natatanging sangkap ang ginamit sa pagbuo nito. Ito ay katumbas ng isang pinakamataas na kalidad na banal na artifact. Nanatili si Yovan sa likuran at wala sa saklaw ng Thousandberg Ice Domain. Parang wala siyang balak na makialam. O baka naman dahil may takot siya. Spatial movement. Itinuon ni Francis ang kanyang kaliwang mata, agad na inilipat ang maliit na pass ang magnanakaw pagkatapos nitong magtagumpay sa palihim na pag-atake nito. Sa sandaling ito, boom! Bang! Dalawang malalaking iceberg sa loob ng Thousandberg Ice Domain ang biglang bumaril mula sa ibaba ni Francis at ang maliit na pass ang magnanakaw. Ang pag-atake na ito ay nasa parehong antas ng pinakamataas na rank 9. Matapos bawiin ang Thousandberg Ice Domain sa isang tiyak na antas, maaaring hatiin ng Ancient God Ice Jade ang kanyang atensyon sa paglulunsad ng mga pag-atake. Bagamat naiwasan ni Francis at ng maliit na magnanakaw na pusa ang dalawang iceberg na ito, nagtagumpay siya sa pag-abala sa kanilang pag-atake sa Ancient God JLC. Pumunta ka! Bahagyang iwinagayway muli ni Ancient God Ice Jade ang kanyang kamay. Swish! Ang pangalawang Ice Jade Lotus platform ay lumitaw sa ilalim ng Ancient God JLC, na nagbibigay para sa kanya ng isang layer ng depensa. Pagkatapos ng lahat, ang isang kalahating hakbang na Diyos Panginoon ay hindi maaaring mawala. Mangolekta. Napilitan din ng sinaunang Diyos na si JLC na bawiin ang kanyang Jail Dragon Claw, ibinalik ang isang braso at ibinalik ang ilan sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang biglaang pag-atake ni Francis at ang pananambang ng maliit na pass ang magnanakaw ay nagdulot sa kanya ng matinding sugat, at nakaramdam pa rin siya ng matagal na takot. Hey! Matapos masaktan ng husto ang Ancient God JLC, marahan na ngumiti si Francis, kumikilos na parang nagtagumpay ang kanyang plano. Hindi maganda. May naalala pa ang sinaunang Diyos na si Ice Jade. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang nakamamanghang pag-unlad ang naganap. Chaos Origin Divine Feast. Ang kabataang may panaginip na pilak na buhok ay lumitaw sa likod ng sinaunang Diyos na si Marduk. Kakrak. Ang Ice Jade Lotus platform sa paligid ng Ancient God Marduk ay agad na gumuho. Ang Ancient God Ice Jade ay naglagay ng higit na pagsisikap sa pagtatanggol sa Ancient God JLC, na nagpapahina sa mga depensa sa paligid ng sinaunang Diyos na si Marduk. Kaboom!
Ang maitim na pilak na kamao ni Francis ay tumusok sa Ice Jade Lotus platform, at sa pamamagitan ng paglamon ng bahagi ng malamig na enerhiya, ito ay talagang lumakas. Hindi. Ang sinaunang Diyos na si Marduk ay sumigaw sa takot habang ginagamit niya ang lahat ng mayroon siya upang subukan at protektahan ang kanyang buhay. Nako, kinakaharap na niya ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, kaya nahihirapan pa rin siya. At may mas nakakatakot pa. Bigla siyang nilamon ng alon ng space-time energy. Nag-slow motion agad ang katawan niya. Ang kanyang bilis ay pinabagal ng ilang dosenang beses. Kahit na siya ay nakagawa ng tugon sa pag-iisip upang gawing ancient soul body ang kanyang katawan, masyadong mabagal ang reaksyon ng kanyang katawan. Time intent. Ito ang huling naisip sa isipan ng sinaunang Diyos na si Marduk bago siya namatay. Huli na sina Ice Jade at JLC para pigilan ang kanyang kamatayan. Malungkot ang mga ekspresyon nilang dalawa, malamig ang kanilang mga puso. Sila ay paulit-ulit na nahulog sa mga pukana ni Francis ay pinangunahan ng kanilang mga ilong. Sa simula, naniniwala sila na ang target ni Francis ay ang sinaunang Diyos na si Marduk, hindi inaasahan na akitin niya ang sinaunang Diyos JLC sa isang bitag. Nang nasa labas na ng panganib ang Ancient God JLC, ibinalik ni Francis ang kanyang sibat pabalik kay Marduk. Sa huli, ibinalik niya ito sa kanyang orihinal na target. Ang kaluluwa ng sinaunang Diyos na si Marduk ay sumigaw, at pagkatapos ay ang katawan at kaluluwa ng Array Master na ito ay winasak ni Francis at ng dalawang sinaunang Diyos ng Giant God Race. Sabi ko noon, kung gusto ko siyang patayin, walang sinuman sa inyo ang makakapigil sa akin, walang pakialam na sabi ni Francis habang kinukuha niya ang interspatial na dimensyon ng sinaunang Diyos na si Marduk, at dinagdagan pa ang kanyang mga samsam. Ang sukat na kinaroroonan nila ay maraming kayamanan. Ang ani ng Ancient Soul Race ay hindi dapat mas masahol pa kaysa sa Giant God Race. Ikaw. Galit na galit ang sinaunang Diyos na si Ice Jade kaya nanginginig siya. Samantala, ang sinaunang Diyos na si JLC ay talagang pakiramdam na maswerte. Kuya Hanford. Magandang trabaho. Tumawa si Wu Heng. Hindi pa rin siya nakakuha ng anyo ng isang Giant God, ngunit nagawa niyang makipaglaban ng pantay-pantay sa Ancient God Destruction Flow. Habang nakikipaglaban si Wu Heng, ang kanyang katawan ay umaalon sa lakas ng isang batas, at ang kanyang mga pag-atake ay paminsan-minsan ay sesubog na may layunin ng isang Diyos na Panginoon. Maaaring sabihin ng isang tao na ang kanyang paglilinang ay umabot na sa kalahating hakbang na antas ng Panginoong Diyos. Kung pipiliin niyang kunin ang kanyang Giant God form, maaaring madali niyang durugin ang Ancient God Destruction Flow. Isa pa ang patay. Kayong dalawa. Paano mo ito ginulo? Ang daloy ng pagsira ng sinaunang Diyos ay halos sumabog sa isang agos ng kabastusan. Siya lang ang nagpipigil sa mga pag-atake ni Wu Heng habang ang dalawa pang kalahating hakbang na God Lords ay nakikitungo lang sa dalawang rank 8 at isang rank 9. Ito ay dapat na isang madaling gawain. Ngunit pagkatapos ng napakaraming oras na lumipas, ang lahat ng nangyari ay ang dalawang rank 9 Ancient God sa kanilang panig na pinatay. Kayong tatlong tanga. Ang taong ito ay mayroon ng mataas na lugar, pagdating sa bilis, ngunit nagpa siya kang makipaglaban sa kanya at natalo ang dalawang rank 9s. Sa likuran, sa wakas ay hindi napigilan ni Yovan na magmura. Bilang isang manunood, nagkaroon siya ng mas malinaw na pagkaunawa sa sitwasyon. Gayunpaman, masyadong mabilis ang lahat at masyadong malikot ang mga pukana ni Francis, kaya wala siyang oras para pigilan ang mga ito. Ngayon, wala na siyang panahon para sawayin ang tatlong half-step na Godlords na ito. Ang kanyang sariling problema ay darating. Bees. Bees. Ang tunog ng hukbong dagat ng insekto ay nagmula sa likuran ni Yovan. Ang lakas niyan. Hindi ako makapaniwala. Ang pinakakaaway ng Locust Moth race ko. Puputulin ko ang bangkay mo. Ang tinig ng inang Locust Moth na nababalot ng nakakagigil na puot ay umalangaw-ngaw sa kaluluwa. Ang target nito ay walang iba kundi si Yovan. Pagkalipas ng ilang sandali, nilamon ng daan-daang milyong moth larvae ang mundo na lamusong patungo kay Yovan sa isang malawak na dagat ng mga insekto.
1388. Sa loob ng Thousand-Berg Ice Domain. Whoosh! 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 Ang tatlong half-step na Godlords ay tumayo kasama ang Ancient God Ice Jade sa kanilang gitna, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Ginamit ni Francis ang kanyang kalamangan sa bilis upang patayin ang dalawang rank 9 Ancient God at kahit na nasugatan niya ang kalahating hakbang na Godlord. Ito ay nagbigay sa kanila ng isang napakalaking psikolohikal na suntok at ginawa silang lubhang maingat. Hindi na nila kayang bayaran ang anumang pagkalugi. Sa kabutihang palad para sa kanila, kasama ang tatlong half-step na Godlords na nagtutulungan, kahit isang taong may dobling bilis ni Francis ay hindi makakahanap ng kahinaan. Ngunit sa oras na ito, biglang nagbago ang sitwasyon. Bees. Isang malawak na hukbo ng moth larvae ang lumabas mula sa likuran ni Jovan, nilalamon ng lupa sa kanilang kabaliwan at puot. Naramdaman ng lahat na nanlamig ang kanilang mga puso sa tanawing ito nang ang locust moth race ay tunay na nagsimulang gumamit ng mga taktika ng alon nito, kahit na ang pagkakaroon ng isang mas mataas na paglilinang ay maaari lamang tumakbo. Imposibleng direktang harapin ang banta na ito. Anong nangyayari? Si Francis at ang tatlong miyembro ng Giant God Race ay natulala. Ang tatlong half-step na Godlords of the Ancient Soul Race ay lalong napangiwi. Ang kanilang sitwasyon ay mas malala pa ngayon. Nasa harap nila ang mga miyembro ng Giant God Race habang nasa likod nila ang Moth Larvae Army. Anong gagawin natin? Tanong nilang tatlo kay Jovan, na responsable sa paghawak sa likuran. Noong sinimulan nila ang plano, hiniling ni Jovan na siya ay ilagay sa likuran, at pinanatili niya ang kanyang lakas at tila walang balak na sumali. Naghinala sila na si Jovan ang nag-akit sa Locust Moth Race. Sa sandaling ito, sa pinakaharap na linya ng dagat ng insekto, si Jovan ay nakatayong mag-isa at mahinahong sinabi, ang mga lahi ng insekto ay talagang may mahusay na pang-amoy. Para bang ang reaksyon ng mga insektong ito ay ganap sa kanyang inaasahan. Sumali ka sa akin sa ngayon. Sa wakas ay ibinigay ni Jovan ang kanyang utos sa tatlong half-step na Godlords. Ang tatlong half-step Godlords ay nagulat sa utos na ito. Sumali. Makikipaglaban ba tayo sa Locust Moth Race? Iyan ay hindi matalino. Nag-alinlangan silang tatlo, ngunit hindi nila sinuwi ang utos. Bago pumasok sa Ancestral Legacy Treasury, nakatanggap sila ng tahasang utos na makinig sa lahat ng sinabi ng misteryosong kabataan. Whoosh! 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 Ang tatlong half-step Godlords ay mabilis na umatras sa tabi ni Jovan. Hindi sila napigilan ng grupo ni Francis. Bukod dito, sabik din silang makalayo sa hukbo ng moth larvae. Kapag sila ay nahuli sa dagat ng insekto, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Itong mga bastos, anong plano nila? Gusto nila tayong patayin, pero ngayon sumuko na sila. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nataranto lahat. Nagkatinginan sina Francis at Wuhing at mabilis na nagdesisyon. Manood muna tayo. Sa sandaling magsimulang magmukhang malansa, dadalhin ko kayong lahat sa space-time robe at pagkatapos ay tatakas, mahigpit na sabi ni Francis. Ang tanging taong hindi niya makita sa panig ng lahi ng sinaunang kaluluwa ay si Jovan. Nako, ang taong ito ay hindi gustong sumali sa nakaraang labanan. Ang kabataan ba ay miyembro ng lahi ng sinaunang kaluluwa? Biglang tanong ni Francis. Hindi. Si Wuhing at ang iba pa ay tumanggi ng walang dalawang isip. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay sobrang sensitibo sa bloodline energy ng kanilang mga mortal na kalaban, ang Ancient Soul Race. Matagal nang napansin ni Francis na ang enerhiya ng bloodline ng misteryosong kabataan ay nakatalukbong at hindi maarap. Sa sandaling ito, nakiisa si Jovan sa tatlong half-step na Godlords. Ang agos ng mga insekto ay sumugod, ngunit sila ay madaling nawasak ng tatlong kalahating hakbang na Lord. Ang mga insektong ito ay walang pinagkaiba sa mga langgam sa harap ng isang kalahating hakbang na Diyos na Panginoon. Ang kabagsikan ng mga taktika ng alon ng Locust Moth Race ay pangalawa. Ang nakakatakot ay kung paano nito naubos ang lakas ng isang tao. Sa ating lakas, kung magtutulungan tayo, hindi magiging ganoon kahirap talunin ang inang Locust Moth.
Kakailanganin lang ito ng napakalaking lakas at mukhang hindi sulit, sabi ng Ancient God Destruction Flow sa kanyang mga pagdududa. Tumayo si Yoven sa gitna at mahinahong nag-utos, kapag pinalayas ko na ang mga insekto, kunin ang fragment ng ancestral artifact. Ano? Ang tatlong half-step na Godlords ay natigilan. Itaboy ang mga insekto. Kunin ang fragment ng ancestral artifact. Hindi nila lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ni Yovan. Kung gayon, paano kung pagod na tayo matapos talunin ang mga insekto at salakayin tayo ng mga miyembro ng Giant God Race? Ang sinaunang Diyos na si Ice Jade ay medyo hindi nasisiyahan. Itong si Yovan ay masyadong nagmamadali. Hindi ba niya napagtanto kung anong uri ng presyo ang dapat bayaran para talunin ang mga insekto? Una, ako lang ay sapat na. Pangalawa, hindi sila mangangahas. Si Yoven ay unti-unting nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagkainip. Ikaw lang mag-isa. Ang tatlong half-step na Godlords ay hindi maiwasang manginig sa gulat, ngunit pagkatapos ay nakita nilang katawa-tawa ang ideya. Ang tanging depekto ay ang batang iyon. Kung iisipin ay magkakaroon siya ng kalamangan sa bilis sa Divine Kingdom Dimension na ito. Ungol ni Yovan. Ang isang kalamangan sa bilis ay talagang medyo mahirap. Ayon sa kanyang orihinal na plano, nang sumalakay ang kanyang grupo, tiyak na atres ang Giant God Race Party. Hindi niya inaasahan na susubukan ni Francis na suriin ang kanyang lakas. Nangangahulugan ito na hindi niya magawang panatilihin ang kanyang distansya mula sa sinaunang kuta, at sa sandaling tumagas ang kanyang enerhiya, mararamdaman ito ng mga insekto. Sa huli, naamoy ito ng Locust Moth Mother, at ang reaksyon nito ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala. Kaagad, ang grupo ng Ancient Soul Race ay inaatake mula sa magkabilang panig. Sa sitwasyong ito, ang tanging pagpipilian niya ay ipakita ang ilan sa kanyang lakas. Kayong lahat ay dapat magpahinga, bahagyang itinaas ni Yovan ang isang kamay, at isang kakaiba at sinaunang enerhiya ang nagsimulang tumaas mula sa kanyang katawan. Habang nangyari ito, lumitaw ang mga sinaunang pattern sa kanyang balat, tulad ng kaliskis ng isda at parang balat ng pagong. Ang lakas na iyon. Patayin. Sinisira ang aking tahanan, pinatay ang aking ina at lola, nanumpa ako na pira-piraso ka. Ang malamig na boses ng inang insekto ay umalangaw-ngaw mula sa napakalaking pugad sa likod ng hukbo ng dagat ng insekto. Parami ng parami ang mga insekto na dumami. Ang napakalaking pugad ay sumuko pa sa pag-atake sa sinaunang kuta para salakayin si Yovan. Nagdulot ito ng matinding takot sa tatlong kalahating hakbang na Godlords. Ang pag-atake ng mga insektong ito ay napakabaliw. Maaari ba akong pigilan ng isang grupo ng mga langgam? Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gwapong mukha ni Yovan. Pagkatapos, ang mga sinaunang pattern sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Kasabay nito, muling pinigilan ng enerhiyang iyon ang sarili. Ang fragment ng ancestral artifact na bumulong sa sarili. Dahil sa enerhiyang ito, nabaliw ang mga insekto, at pagkatapos ay mabilis itong napigilan. Pagkatapos, buong pagmamalaking tumayo si Yovan sa lupa, dahan-daang ibinuka ang kanyang mga braso. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng isang sinaunang enerhiya na tila kasing lalim ng isang kalaliman. Ang sinaunang enerhiya na ito ay napuno ng napakatindi at malupit na aura na tila tinitingnan ang nakaraan at kasalukuyan ng may paghamak. Boom! Swish! Ang malupit na enerhiya na ito ay pumailan lang sa kalangitan, na sinamahan ng ginto at pilak na mga daloy ng enerhiya. Nagdulot ito ng bahagyang panginginig sa buong sukat. Kahit nasa malayo sila, nararamdaman pa rin ni Francis at ng iba pa ang nangingibabaw na enerhiya ng bloodline. Ang bloodline energy na ito, na pinalilibutan ng ginto at pilak, ay nagsimulang maglabas ng imahe ng isang dambuhalang sinaunang Diyos Diablo. Bees. Ang imahe ng sinaunang Diyos Diablo ay nakakabit kay Yovan at tila lalong nagiging totoo. Nagsimulang magbagong anyo ang mukha, katawan, at buhok ni Yovan, na naging higit na katulad ng sinaunang Diyos Diablo. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Yovan ay tumaas sa 100 talampakan, at ang kanyang buong katawan ay natabunan ng ginto at pilak na liwanag.
Naglabas siya ng isang sinaunang enerhiya na tila tinitingnan ang buong mundo na may pangungutya at pang-aalipusta. Anong nangyayari? Ang tatlong half-step na Godlords ay nagsimulang mahihirapang huminga, ang kanilang mga katawan at mga bloodline ay hindi mapigil na nanginginig. Sa sandaling ito, nahirapan silang mag-isip tungkol sa paggamit ng kanilang lakas. Ang mga miyembro ng Giant God Race sa di kalayuan ay naalarma at natakot. Ang kanilang mga kadugo ay hindi maipaliwanag na nagsimulang magbunga at manginig sa takot. Anong bloodline ba ito? Pakiramdam ni Francis, kahit ang sarili niyang katawan at bloodline ay lumalayo sa kanyang kontrol. Maging ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay nagsisimula ng mawala ng kontrol. Hindi lang ang kanyang katawan, maging ang kanyang God Spiritual Eye ay nagsisimula na ring manginig. Ang origin center ng kanyang God Spiritual Eye, ang Dreamy Silver Origin Energy, ay patuloy na nanginginig sa pagkabalisa. Bakit? Tinakpin ni Francis ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay habang siya ay dinaig ng pagkahilo na umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang isang nakakatakot na kapaligiran ay nagsimulang kumalat sa buong mundo. Ang hindi mabilang na moth larvae ay nagsimulang manginig at bumagsak sa lupa habang papalapit sila kay Jovan. Boom! Bang! Ang napakalaking pugad na lumulutang sa kalangitan ay bumagsak sa lupa sa ulap ng alikabok. Paano ito? Umalangaw-ngaw ang nakakatakot na boses ng inang locust moth. Kahit na ang 10th rank locust moth race ay nanginginig pa rin sa takot bago ang enerhiyang ito. Kasabay nito, sa harap ng gumuguhong kuta, ang fragment ng ancestral artifact ay tumawag sa takot at pagkabigla, imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Ito ang panahon ng mata ng Diyos. Bakit lilito iyon? Supulan ng 10,000 karera. Natapos na si Jovan na mag-transform bilang isang sinaunang Diyos Diablo, at sumabog siya ng may ginto at pilak na ningning habang dahan-dahan siyang nagsalita sa isang boses na nanginginig sa langit. Sa sandaling ito, ang lupa ay sumabog habang ang lahat ng mga nilalang na ipinanganak mula sa mga linya ng dugo ay sumisigaw sa takot. Free wash! Free wash! Free wash! Daan-daang milyong mga insekto ang sumabog at namatay sa harap ng enerhiyang ito ng bloodline na maaaring sugpuin ang lahat ng 10,000 lahi. Ang mga Yaugad na iyon na nakatago sa ilalim ng lupa sa malapit ay hindi rin nakaligtas. Sa pinakamagandang kaso, dumugong sila mula sa kanilang mga orifice, at sa pinakamasamang kaso, sumabog lang sila at namatay. Boom! Nanginginig ang mismong dimensyon, at tila isang alo ng dugo ang Alloy dito og. Maging ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, na medyo nasa malayo, ay hindi napigil ang mapaungol at samuka ng dugo. At ito ay mga miyembro ng Giant God Race, na may lubhang kakila-kilabot na mga bloodline at pisikal na konstitusyon, at pareho silang mga sinaunang Diyos. Supulan ng 10,000 races. Anong uri ng lahi ang maaaring magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Kumukulo ang dugo ni Francis, at siya mismo ang halos samuka ng dugo. Sa kabutihang palad, ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay matibay at ang kanyang Divine Stage ay matatag, at mayroon din siyang proteksyon ng Space-Time Robe. Tanging ang tatlong half-step na Godlord sa tabi ni Jovan ang nakalaya mula sa mga epekto ng Suppress the 10,000 Races. Masyadong nakakatakot. Ang Yeri half-step Godlords ay huminga ng malamig na hangin. Ang mga bloodline sa kanilang katawan ay hindi mapigil na nanginginig. Sa paligid nila, sa loob lamang ng ilang segundo, ilang daang milyong insekto na lang ang natitira, at milyon-milyon ang namamatay bawat segundo. Upang labanan ang pagsupil sa gayong linya ng dugo, ang isa ay kailangang magkaroon ng mataas na linya ng dugo at mataas na paglilinang. Ang mga ordinaryong moth larvae na ito ay nagkaroon lamang ng paglilinang ng isang ordinaryong tunay na Diyos. Ang pagsupil sa enerhiya lamang ay sapat na upang sila ay sumabog. Scram! Dahan daw ang iniabot ni Jovan ang isang kamay, na nagradiated ng nakakatakot na divine gold silver light na tumago sa kalawakan at diretsyong bumaril sa moth larvae mother hive. Sa sandaling ito, ang kanyang pag-atake ay talagang napunit ang time intent ng dimensyong ito at lahat ng iba pang mga paghihigpit, na naglalakbay ng ilang libong li.
Napasigaw sa takot ang inang balang. Ang napakalaking pugad ay agad na naglaho, na naging daan-daang milyong insekto na nagkalat sa bawat direksyon. Whoosh! 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 Makalipas ang 10 ilang segundo, umatras na ang lahat ng mga insekto. Ang natitira na lang ay lupang makapal na may mga bangkay ng bug. Natahimik ang buong mundo. Sa sandaling ito, isang tao lamang ang umiiral sa mundong ito. Buong pagmamalaki na tumitingin sa sinaunang, naghahari ako. Ang bawat galaw ni Joven ay naglalaman ng kaisipang ito, isang malupit at dominanteng kalikasan na maaaring makabasag ng lahat sa mundo. Sa sandaling ito, wala siyang katawan ng isang tao, o katawan ng isang tunay na Diyos o sinaunang Diyos. Ang kanyang katawan ay isang sinaunang Diyos Diablo. Ang fragment ng ancestral artifact, naubos mo na ang iyong law origin. Malamang wala kang lakas para labanan ako. Si Joven ay dahan-daang nagsimulang maglakad patungo sa sinaunang kuta. Sa harap ng sinaunang kuta, ang fragment ng ancestral artifact ay nanginginig sa pagkabigla, ngunit hindi ito sumuko. Bamulong ito, ang sinaunang race duplication plan, di ba? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.